Opo, gwapong binata. Tumingin po kayo rito. Aray, iyon ba ang makulit na anak ng pamilyang Ho? Naku, ang tanga-tanga naman niya. Teka lang. Magandang binibini. Ang ganda-ganda ninyo. Bakit ka maghahanap ng isang tanga na asawa? Narinig ko, 1 bilyon ang dowry. Mas malawak ang pag-iisip niya kaysa sa iniisip mo. Hindi ko kailanman naisip na balang araw ay mag-aasawa ako ng isang tanga. Mas maganda ang ngiti ng asawa ko. Mukhang tanga-tanga. Ang bait mo pala. Ngayon na ikakasal na ako sa iyo. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Go! Ayan na, ayan na. Narinig ko na si Young Master Hu ay lubhang bumaba ang katalinuhan matapos ang pag-atake. Para siyang 6 na taong gulang na bata ngayon. Totoo po ba ito? Panginoong Hu, magkakaroon pa po ba kayo ng anak na magmamana ng Hu Group? Narinig ko po ang pag-aasawa ni Miss Jiang sa inyong pamilya ay dahil sa malaking bigay na pera. Maaari niyo po bang ipaliwanag ito? Pakitahimik po lahat. May utos si Lola Hu. Simula ngayon, si Jiang Ru na ang manugang na babae ng pamilya Hu. Kusa pong ibibigay ng pamilya Hu ang bigay kaya. 100 milyon. At sa hinaharap ang bunso. Kapag nagkaanak na sa binata, magbibigay ang pamilyang Ho ng 10 bilyon sa bawat karagdagang anak. Wow! Tia, bakit hindi ka kumatok nang pumasok ka? Gabi ng kasal namin. Kaya ba, payag kang makasama ang isang tanga na ito? Ano ang ibig mong sabihin? Tayo lang naman dalawa ngayon. Huwag ka nang magpanggap. Ano ang ibig mong sabihin? Baliw na si Bichen ngayon. Wala kang mapapala sa kanya. Basta sumunod ka lang. At maghintay na makuha ang mana ng pamilya Ho. Hindi ka namin pababayaan. Pamangkin mo rin naman siya. Bakit mo siya ginaganito? Anong maganda sa isang tanga? Anong nangyayari at ang laki ng sigawan? Aray. Maganda naman pala siya. Sabi mo, sumunod ka sa kuya ko. Sayang naman kung hindi. Sama ka na lang sa akin. Pakiusap, magalang ka naman. Sa mga kondisyon ko, marami ang nanliligaw sa akin. Ikaw ang hinahanap ko. Pinagkakatiwalaan kita. Ito lang. Kalimutan na ninyo iyan. Hindi ako maniniwala na hindi ko kayo mapaglalabanan. Nay, umalis na po kayo. Lola, naguguluhan na po siya. Pilit niyang ipapamana ang kayamanan kay Hu Bichen sa kanyang anak. Kung hindi, ano pa ang inakala ninyo? Hahabulin kita. Ang saya-saya. Bitawan mo ang nanay ko. Ano nang ginagawa mo? Masaya, gago. Bitawan mo ang nanay ko. Dali, gago. Bitawan mo ang nanay ko. Dali, masaya. Masaya, gusto mo pa bang maglaro? Ikaw, tanga, bitawan mo ako. Hoy, bawal gumalaw. Ano ba? Bitawan mo ako. Kapag ginagalaw mo siya, sisigaw ako. Ikaw, utusan mo munang bitawan ka nung tanga. Ikalawang binata, ano ba nang ginagawa ninyo? Nakakatuwa. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinanggal? Nakakatuwa, nakakatuwa. Sabi ko bang bantayan mo siya? Ano ba nang ginagawa mo? Ikalawang Panginoon, kasalanan ko, kasalanan ko. Hindi ko sinasadya, kaya siya nakawala. Pero ikalawang Panginoon, ang ingay ninyo kanina ay napakalakas. Lahat ng mga tauhan ay papunta na rito. Kayo, ba? Ayaw niyo bang mamaya na natin ayusin ang inyong mga gamit? Bakit naging ganito? Asawa ko. Pwede bang huwag ka nang umiyak? Engat, asukal. Sana hindi ka na lang nagkasakit, para walang mangahas na mang-api sa atin. Humph! Mahal, protektahan kita simula ngayon. Yakap! Madam, panahon na para maligo ang Young Master. Ay. Sige, titingnan ko. Jiang Ru, alam mong tanga ako tapos nagpakasal ka pa sa akin. Para ba to sa pera? O may iba ka pang pakay? Asawa ko. Halik. Sige, maliligo na tayo. Matutulog na tayo pagkatapos, okay? Ayoko, ayoko. Ang init. Ang init. Ayoko, ayoko nga. Sinubukan ko na nga eh. Tamang-tama naman ang temperatura ng tubig. Ano ba yun ang nakita ko?
Tamang-tama ang temperatura ng tubig. Yuan. Mahal, tandaan mo, protektahan mo lagi ang iyong mga pribadong bahagi. Naiintindihan mo ba? Pag naintindihan mo na, saka ka makakakain. Lumabas pa ng bahay, kasama ang tanga kong asawa. Hindi rin ako natatakot na pagtawanan ng iba. Jiangsu, ano nang ginagawa mo rito? Ilang taon na rin tayong di nakikita. Ganito ka na ba sa matandang kaklase mo? Huwag mo akong kunwarihan, na para bang close tayo. Mukha kang inosente. Pero ang totoo'y para lang pala sa mataas na bigay sa kasal. Pinakasalan ko ang isang tanga. Wala kang pakialam kung sino ang pakakasalan ko. Wala kang pakialam. At isa pa, huwag mong pakialaman ang aking asawa. Ha ha ha. Ang tanga bagay sa isang cute. Perfect match. Ikaw. Anong problema ko? Gusto ko lang niyang ugali mo. Parang ayaw mo sa akin. Pero wala ka namang magagawa sa akin. Huwag kang assuming. Nagkukunwari ka pang inosente. Ang mga ginawa mo sa eskwela, ang mga kahihiyang hindi dapat malaman. Alam na namin lahat. Akala namin anghel ka. Pero hindi pala. Oo nga. Ipaliwanag mo ng maayos ang sinasabi mo. Ano ba ang ginagawa ko? Isang bagay na dapat itago. Noong nasa kolehiyo pa ako, pumunta kayo ni Chen Hao sa isang hotel. Kawawa naman, ang mong lolong tanga, wala siyang alam. Kung sasabihin mo pa ulit yan, mag-ingat ka, isusumbong kita agad. Candy, Ting, ang ganda mo naman pala ha. Pero hindi pa rin, ikakasal sa isang gago. At magkakaanak ng mga gago sa hinaharap. Ha. Ano ito? Asawa ko. Masaya. Masaya, Krem. Ikaw, gago ka. Susuntukin kita. Ikaw ang unang ng insulto. Kung mangahas ka pang, tatawagan ko agad ang pulis. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pang-aaway sa akin. Mukha. Nambubuyog. Umalis ka na. Umalis ka na. Jiang Ru, hintayin mo ako. Tulungan mo akong ayusin ang dalawang ito. Dapat bilisan mo. 8. Ano nang sinasabi mo? Diretsyong magsalita, pwede ba? Ang mga dapat ayusin ni Ms. Jiang ay silang dalawa. Haha, magandang babae. Saan ba tayo pupunta? Ano ba ang gagawin mo? Para sa pera, gagawin natin ang trabaho. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Sumugod na tayo. Takbo rito ng mabilis. Takbo. Dali, takbo doon. Tumakbo ka. Ang ingay-ingay. Ikaw na ang sunod, gago. Mangahas kang saktan ang babae ko. Hanapin mo silan. Mangahas kang saktan ang babae ko. Hahanap ka ng kamatayan. Hindi ka naman pala gago. Boss, ano ang gagawin natin dito? Huwag kang matakot. Isa lang siya. Sugod. Young Master, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Kumusta na ang pagsisiyasat na ipinagawa ko sa iyo? Ang mga taong nagtangkang pumatay, masyadong mataas ang pag-iingat nila, kaya wala silang iniwang bakas. Sa palagay ko, may kinalaman sina Fang Ziqin at ang anak niya. Sa pangyayaring ito, habang nagkukunwari akong tanga, magiging kampante sila. Bantayan ninyo sila ng mabuti. Opo, asikasuhin ninyo ang mga taong iyan. At, huwag ninyong sabihin sa iba, ang pagkukunwari ko. Huwag kayong mag-alala, binata. Ang tanga-tanga mo naman. Unang beses ko lang makita ang amo, na maging ganoon kalambing sa isang babae. Kung dahil lang sa pera, kaya mo ako pinakasalan, bakit mo pa ako isinugal ang buhay mo para iligtas? Ilang araw ka na ang nakatira dyan. Tapos ang inutos ko sa iyo, ano ba ang nangyari? Paano ako nakabalik dito? Magandang asawa. Telepono. Alent in. Elenti, hindi ko ba sinabi sa iyo, huwag mo akong kontakin kung walang importante. Ako ang iyong ama. Kailan ka pa ba mag-ugnay? Ako ang iyong ama. Matagal na akong kasal. Nagpakita ka ba ng pagmamalasakit sa akin? Huwag kang maging walang pakialam sa mga biyaya mo. Ang pamilya Ho ay isa sa mga nangungunang mayayamang pamilya sa Jiangsheng. Ang daming gustong maikasal doon. Wala namang pagkakataon. Kaya dapat ko pa ring pasalamatan ka. Dahil sa pera, ipinagbili mo ako sa pamilyang Hu. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Dalhin mo na ang ilang
mahahalagang gamit pabalik. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Mukhang mali pala ang akala ko sa kanya. Si Oro, kumain ka na ng gulay. Bakit parang hindi ka masaya? Baka hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Sino ba naman ang makakatulog ng mahimbing kasama ang isang tanga? Di ba? Manahimik ka. Ano iyon? Pero si Oro, ilang panahon ka na ring nakatira rito. Bakit wala pa ring pagbabago ang tiyan mo? Wala pa bang senyales? Nanay, ang lalaking iyon ay isang tanga. Wala siyang alam. Jiang Ru. Gusto niyang magkaanak pero hindi siya mabuntis. Kahit pagkain ay hindi makapagpapigil sa bibig mo. Lola, kahit sinabi yan ni Mama, masakit man pakinggan. Pero totoo naman. Si Oro, bago mangyari ang aksidente kay Bichen, mabait naman siya, isang masunurin at mabuting bata. Hindi mo pwedeng hayaang mawala ang lahi niya. Naiintindihan ko na, Lola, mabuting bata. Ganito na lang, kami sa pamilyang Ho, ay hindi ka pababayaan. Sa bawat isisilang mong anak, Lola, bibigyan kita ng 100 milyon. Hindi na po kailangan. Mahal na mahal niya ako. Hindi po namin kailangan ng pera. CJ, ang pamilya Ho. Sa huli ay sa inyo rin naman mapupunta. Bakit nga ba, si Hu Bichen ay parang natulala na? Gusto pa ng Lola, ibigay kay Hu Bichen. Ang matandang iyon, may hawak sa Hu Corporation. Anong magagawa pa? Ngayon, ang magagawa na lang natin ay ang ating buong makakaya. Nasuyuin si Jiang Ru, paano kung ayaw niya? Maraming paraan, para mapapayag siya. Si Aurora, tungkol doon sa sinabi ko sa iyo noon, ano na ang desisyon mo, kung ang tiyahin mo ay pupunta, para makipag-usap ng pakikipagtulungan, paalisin mo na siya. Ang dahilan kung bakit ko sinabi iyon noon, naawa lang ako sa iyo. Tingnan mo, ikaw at si Bichen, maganda naman ang lagay namin, huwag na kayong mag-alala. Opo, basta kayo'y maayos na. Noong nakaraan si Ifan, ang kulit niya, huwag niyo na pong isipin yon. Tara, inumin mo na ang gatas na ito, para tayong magkakapamilya pa rin. Ikaw, ayaw mong uminom ng alak, di parurusahan ka. Anak, tapos na rito umuwi ka na agad. Anong ate yan? Hindi ka pa rin ba susuko sa akin? Hu Yifan, ano sa tingin mo ang gagawin ko? 2 tao lang naman kami, lalaki at babae. Nasa iisang kwarto. Ano pa nga ba ang gagawin namin? Kwarto ito ni Bichen. Kung susubukan mong saktan ako, sisigaw ako. Sigaw ka, pinauwi na ng mama ko lahat, ng mga katulong sa buong pamilya ni Hu. Kahit magsigaw ka pa, walang darating. Huwag mo akong hawakan. Manang, napakahirap kayang. Binibigyan tayo ng pagkakataong mapag-isa. Hindi mo ba ito pahalagahan ng mabuti? Kapag sinubukan mo akong hawakan, sasabihin ko kay Lola. Sabi ko, ayaw mo sa akin. Si Hu Bichen ay isang tanga. Sinadya mong lumapit para akitin ako. Tingnan mo kung maniniwala siya. Ako, bilang apo mo, mas naniniwala pa rin sa iyo na isang estranghero. Ikaw na walang hiya. Kung lalapitan mo ulit ako, hindi na ako magdadalawang isip na gantihan ka. Gusto ko sana, makalipas ang gabing ito, wala ka ng pagkakataon. Hindi na ako muling tatanggi sa pakikipagtulungan mo. Impossible yon. Hindi kita iiwan. Anong maganda sa ganoong tanga? Kung mapapasaya mo ako, baka, mas marami pa akong maibibigay na pakinabang sa iyo. Nanaginip ka. Kahit nagago siya, mas magaling pa siya sa iyo, ng 1,000 beses, 10,000 beses. Sweetheart, ang tigas talaga ng ulo mo, ano? Paiyakin kita. Sino yon? Sino yon? Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Binata, nahilo, paano natin ito aasikasuhin? Anong kamay niya ang humawak kay Jiang Ru? Putulin ang kamay na iyon. Hindi pwede, binata. Lalabas ang pagkukunwari mong tanga. Hindi pa rin natin nahanap ang nasa likod ng lahat ng ito. Paano kung gusto nilang magkunwari pa? Kung magkukunwari pa ako, baka maapi na ang asawa ko. Dalhin na siya. Opo. Tara na. Sa mga nakaraang araw, salamat sa pagod mo. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita iiwan, Bichen. Muling masaktan.
Hindi na kita hahayaang maapi pa. Nandito ako. Huwag mo akong gagalawin. Magpahinga ka muna ng mabuti. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Bitchen, huwag kang umalis. Natatakot ako. Tingnan mo ng mabuti. Kung sino ba talaga ako? Yuan. Asawa ko. Rui. Ang sakit ng bewang ko. Ano bang nangyari kagabi? Hindi kaya, hindi ito panaginip. Talagang ang nakipagtalik ako kay Hubichin. Kagabi, hindi naman siya mukhang tanga. Gumaling na kaya siya? Ang kulit ng ate ko, hindi nagsusuot ng damit. Ayos lang yun. Susunod, wala akong nakita. Parang sobra lang ata ang iniisip ko. Sino iyon? Madam, may masamang nangyari. Inutusan po kayo ng pangalawang binata na hanapin ng isang tao. At pinagpapalo siya hanggang sa masaktan ng husto. Inutusan po kayo ng lola na pumunta kaagad doon. Ako, bababa na po ako. Bababa na po ako. Lola, Lola, ako po ba ang hinahanap ninyo? Sabi ninyo, ang mga sugat ng anak ko, ginawa ninyo ba yon? Sadyang pinagsigawan niya para, saktan ako, wala ako. Huwag ka nang maingay. Si Aru, ikaw mismo ang nagsabi. Ano ba talaga ang nangyari? Si Huyifan, kagabi, habang wala si Bichen, halika sa kwarto ko, may masamang gagawin ka sa akin. Ano? Nagsisinungaling ka? Ikaw nga ang unang tumawag sa akin, papunta sa kwarto mo. Naiintindihan ko na. Sinamantala mo na wala si kuya, sinadya mo ba akong akitin? Hindi Gatas. May mali sa gatas na binigay mo sa akin kahapon. Taos-puso kaming lahat sa pamilya namin na tumanggap sa'yo. Tapos ganito pa ang gagawin mo. Baligtad pa ang sinasabi mo. Sabi mo, ang gatas ay hindi malinis. Nasaan ang ebidensya? Pagkagising ko kanina sa umaga, wala na ang gatas. Ibig sabihin, naubos na iyon. Nanay, tingnan mo itong cute na ito. Ang daming kalokohan ang sinasabi niya. Binaligtad niya ang katotohanan. Pero totoo naman na ininsulto niya ako. Totoo iyon. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mong paniwalaan ang mga kasinungalingan ng isang ito. Hindi ko rin alam kung gaano karami ang mga kalalakihan ang kanyang nakakasama. Wala akong lola. Ito. Nanay, tingnan mo ang nasa leg niya. Sabihin, ano ba talaga ang nangyari? Hindi lang pala sa labas ka may ibang lalaki. Dalhin mo siya pabalik sa angkan namin. Ano ang ibig mong sabihin? Kagabi, siya yung nagtago ng lalaking yon. Bigla na lang siyang sumulpot, tapos sinuntok ako. Yung lalaki, sino ba talaga siya? Ang lalaking iyon. Siya si Bichen. Jiang Ru. Nasa pamilya ho, hindi ba ako mabuti sa iyo? Ang katalinuhan ni Bichen ngayon ay 6 na taong gulang lamang. Paano niya maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa pag-ibigan ng babae at lalaki? Lola, siya nga talaga. Hanggang ngayon nagagawa mo pa akong lokohin? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka pa magsasabi ng totoo, huwag mo akong sisihin. Kung magiging walang puso ako, nakita ko mismo kagabi, ang mukha ni Hubichen. Tama nga si Lola. Paano naman kaya niya? May iba pa kaya? Nay, ang angkan natin ang mga kilala sa buong bansa. Napapahiya dahil sa babaeng yan. Nakakahiya, dapat mong turuan siya ng leksyon. Lola, talagang wala po akong ginawang masama. Papa, nakakahiya kang anak. Ginang, pagdating ko pa lang ay nabalitaan ko na, lahat ng ito ay kasalanan ng mapagsamantalang anak na babae. At sa pamilya namin, ang mga Jiang, walang kinalaman ito sa amin. Pakiusap, huwag ninyong sisihin ang pamilya namin. Oo nga. Noong una pa, ayaw namin pumayag na. May kasal siya sa pamilya Hu. Para lang maging manugang, nagmakaawa siya sa amin. Ipinadala mo siya sa pamilyang Hu. Lasiw, alam ko naman, na isang mapagsamantalang babae ka lang. Ikaw naman talaga, dahil sa malaking bigay, kaya ipinagbili ako ni Papa sa pamilyang Hu. Sabi mo, ang lalaking iyon, sino kaya sa mga dati niyang karelasyon? Ano ang ibig mong sabihin? Marami pa ba siyang ibang dati niyang karelasyon? Aray, tingnan mo ang bibig ko. Paano ko nasabi iyon? Nasabi mo na pala. Ay naku. Lola, hindi ko talaga alam
Kung hindi ka magsasabi ng totoo, papalayasin kita sa pamilya namin. Sabihin mo na, babaeng malandi ka. Sino ang nakasakit sa anak ko? Sino ba talaga? Hindi ko talaga alam. Malandi. Buti nga sa kanya, napapala niya ang ginawa niya. Ang kapal ng mukha, gusto ninyong patayin ang pamilya namin. Bakit ko kailangang magpakasal sa pamilyang Ho? Bitchen, bakit hindi ka makabalik sa dati? Ngayon din, papatayin kita para sa pamilyang Ho. Ikaw na suwail na babae, para hindi na kumalat pa, at pagtawanan tayo ng iba. Tigilan mo na. Pasensya na, nalati ako. Bitchen, bumalik ka na sa dati. May masakit pa ba sa iyo? Masakit pa ba? Ito, ako pa rin ba ang iyong tanga na asawa? Bitchen, bakit mo siya gaanong inaalala? Alam mo ba, ang mga bagay na ginagawa niya sa likod mo, ano ang ginawa niya? Nung gabing iyon, ang lalaking kasama niya. Ako iyon. Ano? Hindi naman. Ang lalaking iyon, pinagbantaan ng anak ko, at binugbog ng ganyan. Sa pagkakataong ito, pinangyari ko lang na maparalisa ang dalawa niyang kamay. Pero sa susunod, hindi ko na masasabi kung ano pa ang mangyayari. Director Hugh, ako po ang ama ni Xiaoru. Mula ngayon, magiging magkamag-anak na tayo. Dapat madalas tayong magkita. Bitchen, huwag mo siyang pansinin. Dahil sa pera, pinipilit nila akong pakasalan sa pamilya ko. Pagkapangasawa ko, pinilit nilang kunin ko ang mga mahahalagang gamit pa uwi. Pamilya Jayang, ang tapang naman nila. Ginang, huwag mo siyang pakinggan, nagsisinungaling siya. Abay, batang babae, pinagbibintangan pa rin ako. Ginagawan ba kita ng mali? Sa iyong puso, alam mo naman ang totoo. Ikaw, ayaw mo na bang mabuhay ngayon? Ang lakas ng loob mong gawin yan. Sa harapan ko. Ang babae ko. Gusto mo bang magbangkrot ang angka ninyo? Umalis ka na. Umalis ka na. Layas. Ang pamilya Jiang. Wala ni isa mang mabuti. Mag-wheelchair ka rin pala? Mali pala ang hinala ko sa bata. Lola, mula ngayon hindi na tayo pwede. Madaling maniwala sa sinasabi nila. Taos puso si Xiaoru sa akin. Ang pamilya namin ang mga Ho. Hindi natin siya dapat pabayaan. Naiintindihan ko na. Puntahan mo siya. Natatakot ako na dahil sa dinanas niyang kalungkutan, gusto na niyang iwanan ang pamilya natin, ang mga Ho. Pasensya na. Nahirapan ka pala. Aalagaan ko na lang. Ano nang iniisip mo? Wala akong iniisip. Yun nga pala. Kailan ka pa ba? Naging maayos? Kahapon gabi. Ano ba talaga ang gusto mo sabihin? Kung hindi na nga lang ikaw ay normal na, paano kung maghihiwalay tayo? Maghihiwalay. Ikaw ay isang, ang pangarap ng lahat ng babae. Ako ay sadyang isang napaka-ordinaryong pamilya. Isang anak na babae na hindi gaanong pinapahalagahan. Kung hindi ka sana nasadlak sa panganib, hindi sana tayo magpapakasal. Dahil noong ako'y tanga pa, hindi mo ako iniwan. Ngayong bumalik na ang katinuan ko. Hindi kita iiwan. Pero, ang bilin sa angka namin ng mga Ho ay walang diborsyo. Pagkamatay lang ng isa. Si Hu Bichen. Napakahirap ng ginawa ko para gawin. Tanga si Hu Bichen. Bakit? Aray, anak, huwag kang mag-alala. Malapit nang mapunta sa akin ang kumpanya ng mga Ho. Paano ako hindi mag-aalala? Pati na rin ang kamay ko. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Ngayon na. Hindi natin kayang kalabanin si Hu Bichen. Ikaw, mas mabuting magpahinga ka muna at magpagaling. Tungkol dito, dapat nating pag-isipan ng mabuti. Ayoko. Ang paghihiganti ay hindi naubos sa panahon. 10 taon man ang lumipas, may pag-asa pa. Al. Abala si Jiang Ru sa reunion ng mga kaklase. Ano ang ginagawa mo? Ay, wala lang. Nagkukulitan lang ang mga kaklase sa group chat. Matulog ka na.
Siguro si Jiang Ru ay hindi na nakaabot sa pagtitipon. Sigurado akong dumating ang minguan. Hindi ba sinabi ni Bichen? Nadadalhin ako sa kanyang mga kaibigan. Bakit wala pa rin siya? Gusto mo bang dumating talaga? Anong ginagawa mo dito? Ang galing mong makalimot. Kahapon lang natin pinag-usapan yan. Tapos ngayon nakalimutan mo na? Sige na, naghihintay na ang lahat. Bitawan mo ako. Ano ba to? Oh, nakarating na pala ang aming pinakamalaking estudyante. Ginawa ko akong paniwala na susunod ng araw. Ngunit isang broma lang pala iyon. Kailan sabihin ko sa iyo na dumating ako? Anong ginagawa mo ba? Ayaw mong dumalo, ngunit naganda ka pa rin. Alam ko na. Narinig mo ba? Ang galing na ngayon ni Chen Hao. Gusto mo bang makuha ang atensyon niya? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Jiang Ru. Hindi ko akalain, kahit ilang taon na ang lumipas, nandyan pa rin ang pagtingin mo sa akin. Huwag kang assuming. Kailan ka ba sinabi ko na gusto kita? Bakit hindi ka naman kasama? Iyong asawang bobo mo. Totoo yan, Jiang Ru. Hindi ka ba sinabi, dapat dito kasama kami? Siguro ayaw niyang mahiyain ang bobo. Kaya pala ako nasayang kagabi, dahil sa walang kwentang pag-asa. Mukhang, gusto mo pang subukan ulit, ang masaktan ng bubuyog. Ganun ba? Ikaw? Ako, si Jiang Su, ay hindi sasama sa isang tanga na may isip na 6 na taong gulang ang pinag-aawayan. Jiang Ru, alam kong ayaw mong dalhin ang tanga na iyon. Natatakot ka bang mahiya ako sa iyo? Ang asawa ko ay hindi tanga. Sa tingin ko, ikaw ay pagod na pagod sa pag-aalaga sa tanga na iyon. Pagod na ako hanggang sa mahalusinate na. Ha. Pero kung aalagaan mo ako ng mabuti at pagsisilbihan, ang trato ko sa iyo rito, tiyak na mas maganda kaysa sa pagiging kasambahay mo. Pumayag ka na kay Chen Hao. Mas maganda pa yan kaysa sa pagsama sa isang tanga. Wala akong pakialam. Nasobrahan ka na sa paglalaro ng pahabol. Nawalan na ito ng kabuluhan. Kahit isang hiblaman lang ng buhok ng asawa ko, ay hindi mo kayang pantayan. Ikaw, sinasabi mong hindi siya tanga, kaya maglakas loob ka bang sumama sa akin? Tayaan tayo. Ano ang taya, kung ang asawa mo ay hindi tanga? Sasabihin ko sa kalye, natanga ako. Pero kung siya nga, maglupasay ka sa akin. At yumuko ka ng 3 beses sa lahat. Taya ng taya. Isip bata, bakit natatakot ka na? Sino ba ang nagsabing natatakot siya? Sino ba ang nagsabing natatakot siya? Bakit ka nandito? Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo. Sino ka ba? Reunion ito ng mga kaklase. Umalis ka na. Hindi ba matagal mo nang gustong makilala ako? Ako? Kailan pa? Kaya naman pala, ikaw pala yung asawang tanga ni Jiang Ru. Hindi ba siya tanga? Umuwi ka na muna kaya, masakit lagi ang mga salita nila. Ayaw kong pahirapan kanila. Ayos lang, nandito naman ako. Grabe. Ang gwapo naman ng asawa ni Jiang Ru. Ang lambing pa ng ngiti niya. Kaya pala ayaw ng isama ni Jiang Ru. Asawa, lumapit ka. Kung ako ang nakakita ng isang gwapong lalaking tulad niya, itatago ko rin siya. Kahit bumalik ka na sa dati. Ano naman, cute ka pa rin naman. Sasabihin ko sa'yo, Jiang Ru, gusto ko siya. Kung matalino ka, makipagdiborsyo ka na sa kanya. Ang laki naman ng pangarap mo. Chen Hao, siya, hindi mo kayang kalabanin. Umalis ka. Anong ikakatakot ko kay Chen Hao? Tingnan mo ang itsura mo. Mukhang wala ka pang gaanong nakikitang mundo. Sasabihin ko sa iyo, kapag nagsawa na ako sa kanya, bibigyan kita. Basta, hindi ka naman mahihiyang tanggapin yon. Maglakas loob kang suwayin ako. Ako ay isang binata ng pamilyang Chen. Maniwala ka man o hindi, kaya kong gawin na hindi ka makakapagtayo sa Jiang Chen. Ang pamilyang Chen ay napaka-impluwensya ba? Ang pamilyang Chen ay napaka-impluwensya ba? Alisin mo na ang iyong mabaho mong paa. Kung hindi, maghahanap ako ng tao para gawin ang iyo. Sino ang nagpapakita ng gulo? Ginoong Wang, kailangan mong tulungan ako. Patawarin mo kami. Ano nga ba talaga ang nangyari? Siya, hindi lang siya nakikipagbira sa aming pagtitipon. Ngunit pataykin pa ako. Ikaw na ang bahala. Si In Wang naman ay ang may-ari ng Emperor Hotel. Sasabihin ko sa iyo, isang salita ko lang sa kanya. Bakit mo ako sinasaktan? Saktan mo siya. Pasensya na po, amo ho. Tatawag agad ako ng taong magtataboy sa kanya. Aling imig ko. Anong imig ko? Tanga. Sa buong Jiangqing, ilang imig ho pa kaya ang meron? Amo ho. Si Hu Bichen. Kanina ko pa sinasabi sa'yo yan. Matandang Li. Ipaalam sa lahat ng kumpanya sa ilalim ng Hu Group na ilagay sa blacklist ang pamilya Chen. Ilagay sa blacklist ang angkan ni Chen. Opo. Ginoo ho, bulag po ako sa aking paghatol. Pakiusap, patawarin ninyo ang aming angkan. Dalhin na ninyo siya palayo. Ah! Ginoo ho.
Kanina, habang inaapi ninyo ang aking asawa, hindi ba kayo nanlalait? Ituloy mo, Ginoo Hu, gawa lamang iyan ni Chen Hao. Kami rin ay naaapi, sa panggigipit ng pamilyang Chen. Inosente kami. Ang galing niyang magpalit ng mukha. Sayang, hindi siya sumali sa teatro. Mang Li, siyasatin mo ang mga taong ito, at ang mga trabaho ng kanilang kamag-anak, basta't may relasyon sa Hong family. Kapag na-prove, hindi na ito tutukuyin. Hindi ko akalaing itong ilagay mo pababa. Ako ay mag-uusap. Fuk, intentional na hinatak mo ako. Galing sila rito, lagi kanilang inaapi. Siyempre, kailangan nating turuan sila ng leksyon. Tikman nila, pero wala akong pakialam sa mga yan. Ikaw ang babae ko, Hu Bichen. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa iyo. Hello, ano ba to? Kailan nga naman, naging ganoon ang pinsan ko. Siguro, magkakaroon na ba kami ng batang pinsan? Mangga, bumabash ka ba? Yung isang kasunduan, lahat ay utos ni Chen Hao. Wala akong kinalaman dito, napilitan din kami. Kaya, dumating na si Mang Li. Ilabas ninyo siya. Bantayan ninyo siyang tuparin ang taya. Dalhin na. Director Hu, Director Hu, Director Hu. 100 beses pa ang tawag, kulang pa rin. Ikaw na ang tumawag para sa kanya. Naiintindihan ko. Gago ako. Lakasan mo pa, gago ako. Sige pa, gago ako. Lakasan mo. Hindi ka ba kumain kanina? Gago ako. Gago ako. Tara na. Fortuna. Si Orum. Si Orum. Magkwentuhan na lang tayo. Bakit ang lapit ninyo sa isa't isa? Narinig ko ang balita ng kasal mo, kaya agad kong inayos ang trabaho ko, at nagmadali akong umuwi. Si Orum. Bakit kayo magkasama ni Hu Bichen? Hindi ba siya nabaliw? Nakaabot siya sa kanyang nakaraan. Ngunit ngayon ay okay na siya. Ngunit hindi siya karaniwan. Sinasabi na ang sisi ng host, Hu Bichen. Walang pakiramdam. Mataas na konsiderasyon. Mahusay na paniniwalang pangmat. At kasama siya, hindi ka magiging masaya. Hindi. Saan mo narinig yan? Chismis lang yon. Hindi naman siya ganoon. Ang tao kasing yon, napakabait, at napaka-gentle sa akin. Nagsusulat siya ng mensahe sa iba. Bakit kaya nakasmile ng ganoon? Ito ay ipinapakita na magkakaiba silang maganda ang pakikipag-usap. Totoo yan. Ang lalaki ay mahusay magtago. Siguradong sinisiraan niya lang ang babae. Magulo talaga. Ma'am. Kung noon ay hindi ko lang. Sinunod ang sinabi ni Mama na mag-aral sa ibang bansa. Kaya ba ngayon, ako ang nasa tabi mo? Hay naku, ang mga nangyari na. Hayaan na lang natin. Balak ko nang manirahan sa Jiangshan. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako anumang oras. Hindi ka naman ang unang tatawagan kung sakaling may kailangan. Hindi ka naman ang unang tatawagan kung sakaling may kailangan. Mahal, gabi na. Umuwi na tayo. Anong klaseng damit yan? Pareho kayo ng suot na panglamig na lana. Hay, hindi naman siya ganyan karaniwan. Huwag mo nang isipin yon. Sisiguraduhin kong mabubunyag ko ang tunay na kulay ni Hu Bichen. Para malaman mo kung sino talaga ang pinakamagandang pagpipilian para sa'yo. Hindi ko rin alam kung kailan siya bumalik. Hay naku, maniwala ka na lang sa akin. Wala talaga kaming anumang relasyon. Tapos nakikipag-chat ka sa kanya. At masaya ka pa? Hindi ah. Pinupuri kita noon. Tutu. Siyempre naman, akala niya kasi lagi na ikaw yung nasa mga balita. Ganoon din, pabago-bago ang mood. Sinabi ko sa kanya na espesyal siya. Espesyal sa ano? Espesyal lang. Nakalimutan ko na. Sa harap ko, ikaw ay hindi mo masabi, di ba? Maganda. Bakit ka tumatawa? Ang totoo niyan, ang dating mong mukha na parang tanga. Ang cute-cute. Basta't gusto mo, maaari mo akong ituring na paraang lagi na lang kitang ang dating Hu Bichen. Ate, bumalik ka na. Hu Bichen. Bumalik na siya sa dati. Uminom ka ng sabaw ng ginseng. Noong nakaraan, nalilito na si Lola. Kaya niya naniwala sa mga paninirang puri nila. Ang mga nangyari kay Lola noon ay nakaraan na. Mabuting bata, napagod ka noon. Oh, tama, Bichen. Madaliin mong magpadala ng mga tao para kunin ang mga handog pangkasal ng pamilya Hu. Ibalik mo yun. Huwag na huwag mong bibigyan ng mura ang dalawang iyon. Lola, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ay naayos ko na.
Exioro. Ang card na ito ay walang limitasyon sa halaga. Pumunta ka sa mall at mamasyal. Kung ano ang gusto mong bilhin, bilhin mo na lang. Naku, Lola, hindi na po kailangan. Ito po, isang tanda po ng pagmamahal ni Lola. Tanggapin niyo na po. Sa amin po, ang wala lang ay, pera lang po. Salamat po, Lola. Hindi ko inaasahan na may ganito pa kayong sigla. Ano ito? Utos po ito ng matandang ginang, para bawiin ang lahat ng mga pang-aakit ng pamilya ko. Ano nang inaalis ninyo? Naku, ang mga kayamanan ng aming pamilya. Huwag kayong magkakamali. Kayo, pati na rin ang mga ibinigay noon ng pamilya ko. 100 milyong piso ang pang-abot. Ama! Matagal nang nagastos ang mga pang-abot na iyon. Saan pa kami kukuha ng pambayad? Saka, may mga ari-arian pa naman ang pamilya namin sa Aprika. May iba pa kaming negosyo roon. Kung ayaw ninyong magbayad, pupunta na lang ako sa Aprika para magtrabaho at makapagbayad ng utang. Hilahin na. Hindi. Ayaw naming pumunta sa Aprika. Bitawan mo ako. Ayaw kong pumunta sa Aprika. Pakihawak naman ito. Maam, napakaganda po ng panlasa ninyo. Ang pulseras. Pero ang pinakapresyoso naming alahas. Ang pulseras na ito, akin na. Yuan. Maganda. Ang pulseras na ito, akin na. Pasensya na. Ako ang unang nakakita nito. Suotin mo na sa akin. Pasensya na. Ang binibining ito ang unang nakapansin nito. Wala ba kayong diskarte? Hindi man lang niya alam na nasaktan niya ang isang mahalagang bisita. Hayaan na nga, pupunta na lang ako. Sa ibang tindahan, ang pagbili ng gamit kasama ang ganitong uri ng tao ay nakakaapekto sa aking pagpipili ng alahas. Huwag! 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 Ang bagong intern ay walang alam sa asal. Pakisensyahan niyo na po. Magmadali kang humingi ng tawad. Bakit siya hihingi ng tawad? Wala naman siyang nagawang mali. Ako ang manager dito. Sasapawan ko ang aking mga tauhan. Ano bang pakialam mo? Pero wala ka rin karapatang manakit ng tao. Ang taas ng iyong tingin. Halata sa'yo ang amoy probinsya. May gana ka pang gumastos sa aming tindahan? Ang pinakaayawan ng tao ay ang kawalan ng kamalayan sa sarili. Bago ka lumabas, hindi ka man lang nag-ayos ng sarili. Ano ba ang itsura ko? Nakakahiya talaga. Siyempre, hindi ako makakapapantay sa iba. Kahit maganda ang itsura, wala namang mabuting salita ang lumalabas sa bibig. Sino ba ang sinisigawan mo? Kung sino ang dapat murahin, siya ang minumura ko. Ikaw, pakibalot na lang po. Isang payo lang, kung gusto mong maging bayani, dapat mong timbangin ang iyong kakayahan. Para hindi ka mapahiya. Ito ang pulseras. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi mo kaya, probinsyana kang bata. Kayang-kaya kong bilhin. Manager, hindi ba't para ito sa magandang serbisyo sa mga customer? Siya naman ang unang nakakita nito. Magtatapang ka pa. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 10 milyon? May ideya ka ba? Para sa isang taong may 3,000 piso lang ang sweldo kada buwan, kahit sa pag-order lang ng pagkain sa labas ay, kailangang maghintay ng discount. Siguro hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Ang ganito karaming pera. 10 milyon. Walang problema. Miss, teka lang. Maghambog ka man, tingnan mo naman ang lugar. Ang tindahang ito ay pag-aari ng Who's Group, isang top tier na tindahan ng alahas. Kahit isang simpleng alahas lang, ay milyon-milyon ang halaga. Ikaw na mahirap na tao, makakabili ka ba nito? Umalis ka na, huwag mong marumihan ang lupa ko. Paano kung kaya kong bilhin? Kung kaya mong bilhin, bibigyan kita ng 2 kwentas pa. Pumili ka na lang, tingnan natin. Ano ang gagamitin mong pambili ngayon? Hindi ko gusto ang kwintas mo. Ikaw ang gusto ko, pati na rin ang pagpapaumanhin mo sa ano? Pinagagawa mo akong humingi ng tawad sa hamak na intern na iyan? Anong masama sa isang intern? Ang mga taong kumikita gamit ang kanilang mga kamay ay dapat igalang. Pero paano kung hindi ko kaya bilhin? Bahala ka na. CJ, Miss, wag na wag po kayong tutumapang sa kanila. Para sa isang intern lang na tulad ko, hindi sulit. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sige na, wala akong panahon para manood ng pag-arte ninyo. Ng pagiging banal. Mahalaga ang oras ko. Ang card ko. Alam ko namang nagpapanggap ka lang dito. Palayasin ninyo siya. Teka lang. Sapat na ba ito? Black card na pinakamahalaga. 3 lang ang ganyan sa buong mundo. Sino? Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Sige na, tuparin mo na ang pangako mo. Akala mo ba't natatakot ako sa pick mong card? Nagaling sa kalye, madami na akong nakitang ganyang manloloko. Sabi ko na nga ba, yung black card ng Hushi Group. 3 lang ang inilabas. Ikaw namang mahirap. Paano naman kaya mangyayari? Totoo ba yun? Subukan mo na lang para malaman mo. Grabe ka naman magpanggap. Akala mo maniniwala ako. Sa mga kasinungalingan mo, umalis ka na. Huwag mo nang istorbohin ang pag-aanyaya ko sa mga panauhin ko. Pati ikaw, mag-ayos ka na ng gamit mo at umalis ka na. Manager, pakisuyong. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Sobrang kailangan ko po ng trabahong ito. Sino ba ang nag-utos sa'yo na tumulong? Sa batang yan? Ito ang kapalit niyan. Umalis ka na. Sinasabi ko sa iyong, umalis ka na agad. Huwag mong istorbohin ang iba.
Mahal. Teka lang. Nakapag-ayos na ako ng lahat. Hindi ka mawawala ng trabaho. Totoo ba? Hindi ka kaya naniniwala sa mga kasinungalingan ng taong ito. Akala mo ba asawa siya ng presidente? Isang tawag lang ay magdedesisyon na ng iyong kapalaran. Sige, kung wala kang pambili, umalis ka na. Huwag mong sirain ang mood ko sa panonood ng mga alahas. Agad siyang pinalayas ng mga gwardiya. Oy, huwag kayong gagalaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Higil. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tigilan mo na iyan. Ginoong yan. Bakit kayo nandito? Kung hindi ako pumunta rito, magkakagulo na kayo. Opo. Ang babaeng ito, gumawa siya ng gulo sa tindahan namin. At naging bastos pa sa mahalagang bisita natin. Halika rito. Aba, naglakas loob ka pang taktan ang ginang na ito. Baka naman bagong kinakasama ng isang malaking tao. Ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Pero kanina, ang inyong empleyado ay sumampalataya sa akin. Ngunit sinabi ng inyong manager na tanggalin siya sa trabaho. Hay, Yumikyan. Ako, simula ngayon, tinatanggal na kita sa trabaho. Oy, wag naman. Manager Kyan, 10 na pong taon akong natrabaho rito. Bago ko naabot ang posisyon na ito bilang manager. Napakabuti ninyo po. May gana ka pang magsalita? Nagtataka pa nga ako. Ang performance ng tindahan natin, lumalala na ng lumalala. Mayroon pala tayong isang bulok na elemento. Simula ngayon, ikaw na ang manager. Salamat po, Amwakyan. Tawagin ninyo. Dalhin ninyo siya palabas. Hay. Sabi ko na nga ba, hindi ka naman mapapaalis sa trabaho. Salamat po. Ngayon, ikaw naman ang dapat mag-sorry. Hindi naman ako ang may kasalanan sa kanya. Bakit naman ako magsusorry? Sige, purihin mo ang taong nasa likod mo. Huwag mong sayangin ang magagandang araw mo. Kaya pala iniwan. Bakit ko naman kailangang suyuin si Hubichen? Ang weird naman. Yuan. Hay, asawa, bakit kayo nandito? Bichen narinig kong may nang-aapi sa iyo. Umuwi pa lang siya, hindi pa nga niya nainitan ang pwesto niya. Dali-dali na siyang pumunta rito. Agad-agad siyang pumunta rito. Lola. Hindi ka ba nasaktan? Ikaw ang manugang na babae sa pamilya namin. Hindi mo na kailangang magpa-apekto sa ibang tao. Pag nakaharap mo ulit ang mga taong ganyan, paalisin na lang natin ang mga bodyguard. CJ, anong alahas kaya ang nagustuhan niya ngayon? Balutin mo na lahat. Naku, ako lang. Hindi ko kayang isuot lahat iyan. Sige, palitan mo na lang araw-araw. Hay naku, ikaw talaga. Aba, ng asawa na nga pala ako. Nakalimutan ko na po si Lola. Naku, Lola. Iniisip ko lang po kasi, na dapat naming palagin ang aming pagmamahalan. Para po maaga kayong may apo sa tuhod. Tama po ba ako? Ay, maganda. Ganito na lang, si Oro. Bukas, pumunta ka na sa kumpanya ng mga Hu para magtrabaho. Tapos, ikaw at si Bichen, mag-usap kayo ng mabuti para mapalalim ang inyong pagmamahalan. At matutulungan mo rin siya ng lubusan. Ma'am. Ayan na. Sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Bakit hindi pa sumasagot? Sa wakas, nakabalik ka na rin. Si Jiang Ru, ang cute na iyon. Inaabuso ang pagiging manugang na babae sa pamilyang mo. Ang yabang niya. Kailangan mong mapagsabihan siya ng maayos. Ang lakas ng loob niyang galawin ang mga gamit ko. Siyempre, hindi ko siya mapapatawad. Tingnan mo. Siya nga. Bakit siya pa? Uy, huminto ka. Ako na lang dito sa baba. Bakit? Huwag mo nang pakialaman. Nakakahiya ba sa'yo ang pagkakaroon ng koneksyon sa akin? Siyempre hindi. Gusto ko lang patunayan sa sarili kong kaya ko. Sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, kundi pinag-uusapan ng mga tao na may backer ako. Hindi naman imposible. Tapos, halikan mo ako. May tao sa sasakyan. Hoy! Uy, mahina ang signal. Mag-ingat po kayo sa paglalakad, Ginang. Suwerte. Ang bata pa talaga ay masigla. Mang Lito, iutos mo na sa kumpanya. Pakisuportahan ninyo siya. Opo. Ikaw pala. Ang swerte naman. Nagtatrabaho pa rin pala rito. Ang swerte naman. Nagtatrabaho ka rin pala sa kumpanyang ito. Ma'am. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, paumanhin. Alam mo naman,
Ganyan talaga ang mga babae. May mga araw na, hindi mapigilan ang emosyon. Sige, mamaya na lang ulit tayo magkita. Parang may hindi maganda akong kutob. Bahala na, basta huwag lang kaming magkasama sa trabaho. Isang anak ng mayamang pamilya na pangalawa lang ang estado. Ang lakas ng loob na makipagkompetensya sa akin. Tingnan natin kung paano kita mapapahama. Itigil muna natin ang ginagawa natin. Mabuhay ang dalawang bagong babaeng kasamahan natin. Magpakilala na tayo. Ikaw na muna. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jiang Ru. Tuwang-tuwa akong maging kasamahan ninyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jiang Ying. Galing ako sa pag-aaral sa ibang bansa. Nga pala, may dala akong mga pasalubong. Pumili ka na lang. Wow, ang galing. Ang tagal ko nang nagdadalawang isip kung bibili ba nito. At isang Cartier na relo. Ang pinakamura nga nito ay nagkakahalaga na ng libo-libo. Ating, ang laki naman ng iyong pagkabukas palad. Wala lang yon. Hindi naman ito mamahaling bagay. Basta nagustuhan ninyo, hindi naman ito mahal. Tiyak na mayaman ang pamilya ni Ate Inger. Ang mahalaga ay hindi ang regalo, kundi ang iniisip. Hindi tulad ng ibang tao, baguhan pa lang, ni hindi nga alam ang simpleng pakikisalamuha. Yuan. Tingnan mo ang suot niya, mukhang hindi niya nga narinig ang pinag-uusapan natin kanina. Para siyang walang alam sa mundo. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Ang kumpanya namin, nagmamadali akong umalis kaninang umaga. Nakalimutan ko. Pero hindi naman ninyo ako dapat pagsabihan ng ganyan. Ano bang problema ninyo sa akin? Ikaw na isang ordinaryong graduate lang. Nakapasok ka pa sa kumpanya ni na Amaho. Binababa mo talaga ang antas ng kumpanya ni na Amaho. Ito lang, ang isang kagaya ni Ate Inger na napakagaling. Lang ang karapat-dapat sa ating kumpanyang ho. Kaya huwag na nating pahirapan si Jiang Ru. Una pa lang naman niya itong pagtatrabaho. Malaking kumpanya kasi ito. Jiang Ru, pumunta ka na lang ngayon at bumili na lang kayo ng kape. Tapos na ang lahat. Susundin namin si Ate Inger. Unang araw ko pa lang sa trabaho, mas mabuting maging maayos ang pakikisama ko sa inyo, para hindi mahirapan si Bichen. Sige, ako na ang bibili. Niebe, kanluran. Candy, makipaglaban ka sa akin, karapat-dapat ka ba? Muntik na akong mamatay sa takot. Bakit ka nandito? Kung hindi ako, sino pa ba? Wala naman. Bitawan mo muna ako. Hindi kita bibitawan. Hindi ba't sinabi ko na kailangan kong itago ang aking pagkatao? Tapos itatago ko ang... Namimiss ko na ang asawa ko. Hindi pwedeng hindi ko siya makita. Swerte. Okay na siguro ito. Okay na. Kukuha lang ako ng kape. Ang sarap. Bakit ang dami mong biniling kape? Unang araw ko pa lang sa trabaho. Dapat maging maayos ang pakikisama ko sa lahat. Mauuna na ako. Paalam. Swerte. Lololay. Opo. Sir, ano po ang inuutos ninyo? Hindi ba kita inuutusan? Dapat mo siyang alagaan ng mabuti sa kumpanya. Ang babae ko, si Hubi Chenhe. Kailan pa? Kailangan pang magpakit sa iba? Aray ko naman. Masyado lang akong abala kanina. Nakalimutan ko. Bababa na ako at mag-uutos. Babae ako ni Hubi Chen. Kailan pa ako kailangan bumili ng kape para magpa-impress sa iba? Ano? Ang asawa ng CEO ay nasa kumpanya. Alagaan ninyo siya ng mabuti. Ang apelyido niya ay Jiang. Naiintindihan mo ba? Yan. Jiang Ru. Jiang Ying. Sino ba talaga sa kanila ang asawa ng Su? Nakakita lang ako kanina sa baba ng isang Rolls Royce na nakaparada. Alam niyo ba kung kanino yon? Alam ko. Kay Ate Ying yon. Totoo po ba, Ate Ying? Aba, syempre. Nakita ko mismo si Ate Ying na bumaba sa sasakyan at ang bahay ni Ate Ying. Ang gagandang mga sasakyan. Marami pa. Ate Ying, ang yaman-yaman mo na. Ang sipag-sipag mo pa rin. Paano na kami mabubuhay? Nga. Si Jiang Ru ang hina ng loob tingnan. Para namang ukay-ukay ang suot. Si Jiang Ying naman, ang ganda ng asal at kilos. Napaka-confident niya. At nag-aral pa sa ibang bansa. May mamahaling sasakyan pa. Tiyak na asawa siya ng si Ginang. Bakit po kayo nakikipaglaro pa sa amin? Na parang nag-ikot ng incognito. Kung sinabi niyo lang sana sa amin agad. Ikaw pala ang may bahay ng si. Para mas maganda kung maharap ang pagdating mo. Si Ate Ying pala ang may bahay ng si Min.
Pati ang supervisor ay ganoon ang sabi. Tiyak na totoo iyon. Mga tanga, akala nila ako ang may bahay ng si. Pero pag nakamit ko na si Hu Bichen, balang araw, ako rin ang magiging asawa ng si. Ate, napakamaalalahanin mo naman. Natatakot ka bang magkaroon kami ng distansya? Kaya itinago mo pa ang iyong tunay na pagkatao? Ann, bakit ka ba tumatawa? Isang simpleng babae lang naman, na nagtapos sa isang pangkaraniwang universidad. Sino ang nakakaalam kung paano siya nakapasok sa kumpanya dahil sa isang hindi nararapat na relasyon? Ginang, kung mayroon po kayong anumang kailangan, huwag po kayong mag-atubiling mag-utos sa akin. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. At kami rin po. Sigurado ba kayong siya ang asawa ng si? Sino naman ang nagsabing siya ang asawa ng si? Kung hindi siya, ikaw ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Asawa ng si. Magpapanggap ka pa, ang iba naman, gusto lang mangarap ng mga bagay na hindi naman sa kanila. CJ, bahala na. Hayaan na natin siyang maging panangga, para hindi na nila ako pagdudahan. Hoy, kinausap kita. Bingi ka ba? Magsalita ka lang kung magsasalita ka. Bakit ka nananakit? Aba, ang tapang mo ah. Hindi nga halata, anak mayaman ka pala. Ang cheap ng ugali mo. Balak ko pa namang bumili ng kape. Para mapagaan ang loob ninyo. Pero nakikita ko naman kayo. Hindi kayo karapat-dapat. Isa ka lang namang utusan. Kunwari ka pang malaki ang loob. Anong ibig mong sabihin? Ang kape na ito ay galing kay Ate Inge. Binili niya para sa atin. Hindi ka naman. Kundi isang utusan lang ni Ate Inge. Isang katulong na nagpapatakbo lang ng mga gawain. Kailan pa to? Naging utang na loob mo na. Mga kasamahan naman tayo. Hindi naman kailangang maging ganyan ka-agresibo, di ba? Basta, ang pagpapabili ko sa iyo ay dahil nirerespeto kita. Sayang naman ang paggabay ni Ate Inge. Ang taong tulad niya, habang buhay ay hindi makakapasok. Ang ating grupo, eksakto. Katulad ninyo, nahahati sa iba't ibang antas na grupo. Hindi ko rin gusto. Dahil ang kape ay libre mo. Pwede bang bayaran mo na lang? Ate Ying, palibre naman sa lahat. Ang pagkakataong uminom ng kape. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ngunit humihingi ka pa ng pera. Nga, magkano ba ang isang tasa ng kape? Mukhang nababaliw ka na sa kahirapan. Tama, magkakasama naman tayong mga kasamahan. Hindi na kailangang maging ganyan kakuripot. Bukod pa riyan, mga baguhan lang naman tayong lahat. Sila'y mga veterano na sa kumpanya. Hindi ba? Mga veterano. Paano? Sila'y hindi na halos makalakad. O kaya ay para nang wala ng buhay. Para na silang mga patay. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Aba, gumanti ka pa. Sino ba naman ang gustong inaapi? Kayo lang pala ang pwedeng mang-insulto sa akin. Pero ako bawal lumaban? Anong klaseng katwiran yan? Hindi na ako magpapaapi simula ngayon. Mga taong tulad ninyo, kung sino mang may masasakit na salita, huwag ninyong sisihin ang aking pagiging bastos. Ang asawa ng isang respetadong si, magbabayad na po kayo. Na-transfer ko na sa iyo. At Hinger, sabihin mo kay si Yihu, papalayas mo na siya kay si Yihu. Mga tanga talaga. Ate Hinger, anong nangyari sa'yo? Ah, medyo sumakit lang ang ulo ko kanina. Huwag kang mag-alala, asikasuhin ko yan para sa'yo. Ang tagal nating hindi nakita, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Bichen kapag nakita niya ako. Ano kaya ang itsura niya? Jiang Ying-er, paano siya nakauwi? Naku, malaking problema ito. Binibining Jiang, bakit po kayo nakauwi? Ni hindi man lang po kayo nagsabi. Ito ay para kay Bichen eh. Isang sorpresa ba? Narinig ko na lumabas daw ang binata para sa isang proyekto. Wala siya sa kumpanya. Bichen. Nasabi ko na po sa inyo, wala po rito ang binata. Sige na. Sabihin niya sa akin kapag nakabalik na siya. Lima minuto ah. 5 lang minutong. 5 minuto. Ang dami-dami kong tinanggihang meeting. Tapos 5 lang minuto ang sasabihin mo. Dapat maging maingat ka sa kumpanya. Sa akin naman ang kumpanyang ito. Gusto kong makita ang aking asawa. Sino ang mga ngahas na humarang sa akin? Ano ba nang ginagawa mo? Ikaw, kung tititigan mo pa ako ng ganyan. Hindi ko na masasabi kung ano ang gagawin ko sa'yo. Kakaiba, parang naririnig ko ang boses ni Eng Iho. Ah, Emma Hu. Paano kaya? Ako lang pala. Gusto mo bang uminom ng tubig? Salamat, masyado na akong pagod sa sobrang overtime, kaya nakakakita na ako ng mga ilusyon. Swerte. Niu.
Miningiw. Siya. Muntik na akong mamatay sa takot. Aray. Aray ko. Anong nangyari? Nasa pool ang likod ko. Hahawakan ko ang likod mo. Gumagaling ka na ba? Aray ko. Niloko mo ako. Huwag kang mananakit. Huwag. Masisira na ito kung hahampasin mo pa. Masakit. 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 Wala na sigurong papasok ngayon, ano? Wala na siguro. Tumutunog ang telepono mo. Mabuti sana ay may mahalagang sasabihin ka. Sa akin, Young Master, masama po ang balita. Bumalik na si Jiang Ying. Ano? Sino? May kailangan akong gawin. Unawain mo muna ang iyong trabaho. Ang bilis-bilis naman. Hindi ko alam kung saan pupunta o sino ang makakasama. Ang dating kasintahan. Bah! Kaya pala palihim na nagde-date kay Jiang-ru. Supervisor Wang, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Paano napasok si Jiang Ying sa kumpanya? Tatawag agad ako ng taong sisisante sa kanya. Teka lang. Ang bagay na ito, dapat talagang hindi malaman ni Jiang-ru. Natatakot akong kung malaman niya, masyado siyang mag-iisip. Naiintindihan ko. Beichen, matagal na tayong hindi nagkikita. Ano ang ginagawa mo rito? Ang tagal mong hindi nagre-reply sa akin. Akala ko may nangyari na sa'yo. Binlock kita. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang ibig kong sabihin, naka-reserve na ang North Star para sa akin. Nakabook na ang hotel room ngayong gabi. Habang kumakain tayo, mag-usap na lang tayo. Wala nang dapat pag-usapan pa. Pinapaalis na ni Mang Lee ang bisita. Opo. Sasabihin ko na ngayon kay Jiang-ru ang tungkol sa aming relasyon. Binabantaan mo ako. Bitchen, 3 taon na tayong magkasama. Ganito mo ba ako iniisip? Pangako, bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag, okay? Tara na. Anong nangyari? Hindi kaya, gusto ng binata na buhayin ulit ang dati nilang pag-ibigan ni Jiang Ying. Jiang-ru, mayroong isang pagtitipon mamaya. Samahan mo ako. Hindi naman ito sakop ng trabaho ko, diba? Sige na, sumama ka na. Huwag ka ng maraming satsat. Kung maisa sa katuparan ang proyekto ngayon, ay re-regular kita agad. Talagang kaya. CJ. Pumili ka. Sabi ng boss ko, dadalhin daw niya ako sa Imperial Hotel mamayang gabi para mag-usap ng negosyo. Susunduin niya raw ako ng maaga. Tara, uminom pa tayo. Manager Chen, hindi ko na talaga kaya ang gaanong alak. Gusto mo pa bang maging regular? Tagsibol. Ang galing uminom ni MS Jiang. Tunay ng galing sa kumpanyang ho. Tara, inom pa tayo. Hindi ko na kaya. Aray, anong brand ng gamit mo? Skincare, MS Jiang. Ang lambot naman ng mga kamay mo. May asawa na ako, pakiusap, respetuhin mo ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kakainin ba kita? Mag-curl lang ako. Huwag kang magmadaling umalis, umupo ka muna at mag-usap tayo. Kung may kailangan ka, hanapin mo ang aming supervisor. Mas pamilyar siya sa mga gawain ng kumpanya kaysa sa akin. Aray. Anong ginagawa mo, Abs Jiang? Nagtatrabaho ka sa kumpanya ni Ho. Magkano ba ang kinikita mo? Tingnan mo ang mukha mo. Sayang naman. Pero kung gusto mo lang sumama sa akin, ang masasabi ko lang, sa Jiangqing, ikaw ang masusunod. Jiang-ru ah. Si Miss Chen ay may ari-arian na mahigit 100 milyon. Hay, baka balang araw, umaasa pa rin ako sa iyong tulong. Hindi naman ganyan ang sinabi mo bago pa dumating. Hay, hindi na mahalaga iyon. Kung mapapasaya mo si Miss Chen ngayon, malaking karangalan iyan para sa iyo. Isang malaking karangalan iyan para sa iyo. Siya nga pala, mahusay si Xiao Wang sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Mag-uusap muna kayo, mauuna na ako.
Ang walang hanggang swerte ni Fugi. Sa wakas, ang turno ko na. Diretsuhin mo na ang sasabihin mo. 3 minuto lang ang oras mo. Bitchin. Naalala ko pa ang sinabi mo noon, na para sa akin, magiging sihi ka ng Who Corporation. Nakikita ko ngayon ang mga nagawa mo. Tuwang-tuwa ako para sa iyo. Iyan lang ba ang naaalala mo? Naalala mo pa ba? Noong panahon ng krisis sa kumpanya ng mga Who, paano mo ako iniwan sa aking paghihirap? Nag-iisa akong nagpunta sa ibang bansa, ako. Nang panahong iyon ay dahil sa malubhang sakit kaya, ko napagpasyahang umalis ng walang habag. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan sa ibang bansa. Mga record ng paggamot ko, napakaganda ng paghahanda mo. May kailangang tingnan pa ba? Bitchin. Narinig ko sa ibang bansa, na sinasabing niloko ka para maging tanga. Nag-alala ako sa iyo, kaya ako bumalik. Nakalipas na yon. Ang asawa ko ay si Jiang Ru. Kung mangahas kang saktan siya, subukan mo, bitchin. Susunduin ko na ang asawa ko. Bayaran mo na, waiter. Bitchin. Pagsisisihan mo ang mga sinabi mo noon. Ano ba nang ginagawa mo? Kung magtatangka ka pang gumawa ng kalokohan, huwag mong sisihin ang gagawin ko. Ay. Huwag kang magalang sa akin, ah. Tingnan natin kung paano mo ako gagalangin. Sino yon? Sino ka? Mali. Lahat ay maling akala lang. Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat ah. Mabuti naman at ayos ka lang. Bitchin. Bitchin. Yun ang Jiang Ro, di ba? Ang gagong Hu Bitchin. Ganito po ba ako pinoprotektahan? Wala siyang kinalaman dito. Noong may nangyari sa iyo, nasaan siya? Phew. Swerte. Ayos lang. Masyado lang siyang abala sa trabaho. Mauunawaan ko iyon. Hayaan na natin. Ihahatid na kita pa uwi para makapagpahinga ka na. Bitchin, hindi iyan ang iniisip mo. Ang lalapit ninyo, hindi ko alam. Akala ko pa naman kayong dalawa ay magkasintahan. Bitchin, para bang may mali akong nasabi? Magkakilala ba kayong dalawa? Magpakilala ulit kayo. Ako si Bitchin. Daddy. Babae. Kaibigan. Pag-iisip. Ano nang pinagsasabi mo? Bitchin, hindi ba totoo ang sinasabi ko? Hindi ba sinabi mo na wala kang ex-girlfriend? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. 3 taon na kaming magkasama ni Bitchin. Noon, dahil sa pag-alis ko para magpagamot sa ibang bansa, bigla na lang akong nawala. Nakarinig ako sa ibang bansa tungkol sa balitang ikakasal na si Bitchin. Alam ko na, galit lang siya sa akin. Manahimik ka nga. Totoo ang sinabi niya. Xiaoru, sabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan si Hu Bitchin. Kayo ay kasal na lahat, siya pa pala ay may kinalaman pa sa kanyang dating karelasyon. Napakagulo. Hahanap ka ng gulo, ang tapang mong gumawa pero duwag kang umamin. Hu Bitchin, ikaw ba ay isang lalaki? Bahay. Bagay. Maniwala ka sa akin. Ayaw ko talagang mag-isip ka ng kung ano-ano. Ako, si Xiaoru ay inosente at mabait. Gusto mo pa siyang lokohin? Tama na. Kailangan ko munang mapag-isa. Jiang Ru. Jiang Ru. Bitchin. Wala man lang kayong pinakabasikong tiwala sa isa't isa. Sigurado ka bang gusto mo pa siyang makasama? Bitawan mo na siya. Bitchin. Totoo pong gusto kita. At talagang mahalaga ka sa akin. Hindi ka nandidiri. Ako pa nga ang nandidiri. Bitchin. Babala ko sa iyo. Huwag ka nang makialam pa sa mga bagay naming dalawa. Bitchin. Jiang Ru. Xiaoru, hindi sulit ang pag-iyak para sa lalaking iyon. Hindi. Hindi siya ganoong klaseng tao. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ka mahal ni Hu Bitchin. Xiaoru, nandyan pa ako. Umalis ka. Maglakas loob kang saktan ng babae ko. Hahanapin mo ang kamatayan mo. Aray, tigilan mo na nga yan. Hu Bitchin. Ayos ka lang ba? Xiaoru, humiwalay ka na sa kanya. Pakakasalan kita. Huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita.
Mukhang, magkakatulad pala tayo ng iniisip. O, wag na lang kaya. Magtulungan na lang tayo. Kung mangahas kang saktan si Jiang-ro, hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Tanga ka talaga. Bitchen. Oy, anong ginagawa mo? Grabe, ang laki pala ng pakialam mo sa kanya. Tapos babalik ka pa? Hindi naman ganoon ang iniisip mo. Wala naman kaming relasyon. Eh bakit kayo pa rin? Nag-dinner ng mag-isa? At sa hotel pa? Fuk, tinawag ako ng supervisor ko para sa isang pagtitipon. Muntik na akong maabuso. Siya ang nagligtas sa akin. Swerte. Pagtitipon. Eh, hindi naman kita sinisisi. Bakit mo ako niloko? Akin iyon. Akin iyon. Ayokong mag-isip ka ng kung ano-ano. Akala mo ba dahil dyan, hindi na ako mag-iisip? Kung hindi ninyo kayang kalimutan ang isa't isa, bakit noon pa sinabi ko sa iyo? Nung hiwalayan natin, bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Hindi ko siya pinabayaan. Kung gayon, bakit mo siya pinapasok sa kumpanya? Ho Bichen, ganito lang ba? Kahit konti ang pakialam mo sa nararamdaman ko. Hindi ko alam noong una, na nakabalik na siya sa bansa. Ako, pagka-uwi niya lang ay hinanap ka na niya agad. Kumain pa silang dalawa ng mag-isa. Chan, ganoon ba kadaling lokohin ako? Ako. Sabi ko na nga ba, bakit ba lagi mong hindi sinasagot ang mga tawag ko? Akala ko ba, gamit lang pala ako. Para sa kanya. Ho Bichen, ngayong nakabalik na, ang iyong mahal, wala na akong dahilan para manatili sa iyong tabi. Magdiborsyo na tayo. Maghiwalay na tayo. Ano ba yan? Kung sasabihin mo ulit sa akin yan, ay, ano nang gagawin mo? Bumalik na ang iyong puting buwan? Bakit mo kailangang magpanggap na parang mukhang inosente? Noong nasa pinakamababang punto ako noon, iniwan niya ako at nag-isa siyang nagpunta sa ibang bansa. Isang taong napaka-selfish at materialistiko pa. Paano ko naman siya magugustuhan? Totoo ba? Totoo nga, nangangako ako. Kung ang sinabi ko kanina, kahit kalahati ay kasinungalingan. Sana'y matamaan ako ng, sino ba ang nagsabi sa iyong manumpa ng ganyan? Ganon? Ibig sabihin, ikaw, maniwala ka sa akin. Ay nan. Pasensya na. Sa susunod, wala na ako. Itatago sa iyo. Ang bagay kay Jiang Ying aayos ko agad. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita hahayaang masaktan. Pero ikaw, mula ngayon, bawal na makipag-usap pa sa kanya. Ult, ano man, pakikipag-ugnayan. Oh, kaya naman pala ang ating dakilang na si Amaho, nagselos. Sa sarili kong asawa. Ang pagsiselos ay dapat ding maging posible. Formal naming ipinapaalam. Kay Jiang-ru, ang cute na to. Inis na inis ako. 8. Huwag kang mag-alala. Walang pag-asa ang daang yan. May isa pang daan. Ano? Alam na ng buong Jiangsheng. Si Hui Fan, ang pangalawang anak na lalaki ng pamilyang Hu, ay matagal nang hindi nagkakaayos sa kanyang kuya. O kaya, subukan nating kausapin siya. Magandang ideya iyan. Gawin ninyo ang lahat ayon sa plano ko. Pagkatapos ng lahat, ang mana ay sa iyo. Si Hu Bichen ay akin. Bakit ko naman kayo paniniwalaan? Subukan mo na lang at malalaman mo. Napaka-impluwensya nitong si Hu Ershao. Kahit 10 buhay ko pa ang isugal ko, ay hindi ko kayo kayang lokohin. Mabuti naman at alam mo yan. Basta matulungan mo akong maalis si Jiang-ru. Ang pwesto ng CC ng Hu Group, tutulungan kita. Deal, magandang pakikipagtulungan. Tungkol kay Manager Wang, hindi mo na ba talaga ako kailangan? Nasa kumpanya pa naman siya, nang matagal na siyang nandito, tapos bigla mo na lang siyang sisisante. Makakasakit yon sa damdamin ng matatagal ng empleyado. Hintayin na lang natin, pag nahanap ko na ang ebidensya, sasabihin ko agad sa iyo. May nakalimutan ka bang sabihin? Sige, aalis na ako. Nasaan na kaya si Ate Ying? Tapos na siguro ang kanyang pag-ensayo sa buhay. Umuwi na lang siya. Asawa siya ng CEM. Imposibleng palagi siyang nagtatrabaho. Hindi makontak ang asawa at si Anmo Chen. Bakit siya pumunta pa rito sa kumpanya? Jiang-ru, pumunta ka sa opisina ko. Jiang-ru. Kagabi, kay M. Chen. Ano po ang nangyari? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi mo. Naku, huwag kang mag-alala. Hindi ko ito sasabihin sa iba.
Kaya naman pala pinapunta mo ako para makipag-inuman. Para mas madali ang lahat. Ginoo Chen, ako ba ang target mo? Ano ba ang nagawa kong mali sa iyo? Sino ba ang nagpagalit sa asawa ng Sid? Si Jiang Ru pala. Hi, para naman ito sa ikabubuti mo. Ikaw, isang babae lang. Napakahirap na magsikap sa labas. Walang angkan, walang koneksyon. Hi, kung sasama ka kay Emma Chen, magiging masaya ka. Kaya dapat ko pa palang pasalamatan ka. Hi. Ang sabi mo naman. Kung hindi mo gusto si Emma Chen, pwede mo ba akong samahan? Hi, syempre, hindi ka bagay sa akin. Ang ganda ng pangangatawan mo. Maganda. Hi, kung sasama ka sa akin, maaaring pag-isipan. Bibigyan kita ng pagkakataong maging regular na empleyado. Maglakas loob kang saktan ako. Sisisantehin kita agad. Tingnan natin kung sino ang sisisante kanino. Ikaw. Ang supervisor, mukhang seryoso naman sa panlabas. Hindi ko akalain na isang manyak pala siya. Noong ginulo niya ako noon, hindi nga ako naglakas loob magsumbong. Hindi ko rin alam kung sino ang bayani, ang naghiganti para sa akin. Nakakagaan talaga ng loob. Bakit siya ganyan kaangking? Imposible ba? Siya ang nag-ayos sa supervisor. Wala naman siyang gaanong impluwensya. Akala mo ba asawa siya ng presidente ng kumpanya? Pasensya na. Ikaw pala, dito sa kumpanya ni M.E. Ho. Gusto kong pupunta ako. Gusto kong umalis, aalis ako. Ano bang pakialam mo? TFF, hi. Sabi ko bang pwede ka nang umalis? Nakalimutan mo na ba ang aral noong nakaraan? Hayaan na muna kitang magdiwang. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko sasabihin sa iyo. Pagdating ng panahon, kahit umiyak ka na at magmakaawa sa akin, walang silbi na iyon. Inaaway ka niya. Wala. Pero bakit siya pumunta sa kumpanya? Mukhang nagmakaawa siya kay Lola. Naawa si Lola bigla, kaya pinabalik siya sa kumpanya. Huwag kang matakot, kapag binubuli ka na naman niya. Anong kamay ang gagamitin niya? Salamat, mahal. Kumpanya. Gutom ka na ba? Kain na lang tayo sa opisina ko. Hindi pwede. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain. Baka makita nila ako. Sismis siya na naman ako. Paano naman yon? Ako, ang asawa ng isang respetadong CEO ng kumpanyang Ho. Paano kaya kakain? Ng pagkain deliver lang. Hindi naman ito masustansya at hindi rin malinis. Sige na nga ang daldal mo. Uuwi na muna ako. Ayun. Lahat po, itigil muna natin ang ginagawa. Teka lang, iniisip ko kayong lahat. Pagod na kayo dahil sa mga overtime nitong mga nakaraang araw. Kaya naman, nag-book ako sa isang 5-star hotel. Para sa inyong lahat ng isang luxurious dinner. Para sa inyong lahat yan. Wow! Kunin nyo na. Ang bait naman ni Boss Ho. Ang daming pagkain. Para lang hindi ako mag-order ng takeout. Napaka-effort naman ito. Kunin mo na lang. Ito po. Salamat, aray. Walang anuman. Walang anuman. Assistantly. Medyo inaiyan Ito, yung, kain na po tayong lahat. Kumain po kayo ng marami. Siyempre nakita mo naman, di ba? Jiang Ru at Lixiang. Nagkakatitigan sila. Iba ang relasyon ng dalawa. Tiyak na hindi ordinaryo. Nga. Simula nang dumating siya sa kumpanya, parang ang dami ng benepisyo para sa mga empleyado. Mukhang mahina at maamo. Naglakas loob palang akitin si Ili. Ginagawa niyang magulo ang opisina. Candy, tingnan natin kung paano ko siya mapapaamo. Mahal, salamat sa masarap mong baon. Sinabi ko na sa iyo, wala kang kakayahan. Isang simpleng babae na walang koneksyon. Paano ka nga ba nakapasok sa kumpanya ni Amo Ho? Ang laki ng kumpanyang ito. Nakipag-ugnayan pala kay Assistant Lee. Anong ginagawa mo? Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Candy, ano bang problema mo? May ginawa ka tapos ayaw mong aminin, ano? Tingnan ninyo, ang pagkain ni Jiang Ru, mas masarap sa lahat ng sa atin. Jiang Ru, ang baon mo. Bakit ang dami ng karne? Dahil saan? Parang gusto mo pang sabihin. Si Amy Ho ang nag-alaga sa iyo ng lubos. Ang pag-akit kay Assistant Lee ay ayos na. Pero ngayon, umaasa ka pang makuha ang atensyon ni Amy Ho. Ang kapal naman ng mukha mo.
Huwag kayong masyadong lumagpas sa inyong hangganan. Ano nang pakialam mo? Umalis na kayo. Kung sakaling saktan niyo pa si Jiang Ru, susumbong ko kayo kay Special Assistant Lee. You judge. Sasabihin kong nag-ibuli kayo sa trabaho. Salamat kanina. Walang anuman. Nang inaapi ka nila noon, natatakot akong maiwanan din nila ako. Kaya pala hindi ka pa rin lumalabas. Pasensya na okay lang. Hindi mo ba rin naman ako piprotektahan ngayon? Natapos ko na ang sa akin. Sa'yo na ang susunod. Pasensya na. Okay lang. Ang dokumentong ito, balita ko dati inihanda para sa pakikipagtulungan sa kumpanyang Hu. Pero, biglang nagsabi ang manager na hindi na itutuloy. Ang Hu. Narinig ko, ang kumpanyang Hu ang responsable sa proyektong ito. Isang mababang empleyado, parang ang pangalan, ay Jiang Ru o iba pa. Umiiyak siyang nagmakaawa sa amin na bawiin ang desisyon. Ang lalamunan, nakakalungkot naman. Hello, pakipuntahan mo nga ako sa kumpanya ng mga Hu. Jiang Ru, narinig ko na mayroong isang kliyente na talagang nagustuhan ang iyong disenyo. Sa pulong na ito, ikaw pa talaga ang gusto nila na maging kinatawan ng kumpanya sa Haichin. Tutu, mabuti naman. Pag nakuha ko na ang client na ito, si Bichen at ako, hindi na tayo kailangang magtago. Binata, alin dito ang pipirmahan ko? Hindi. Ano po iyon? Sir, simula nang umalis sa pagbiyahe ang madam, parang wala na po kayo sa sarili. Sa palagay ko po, kung namimiss ninyo na siya, tahimik na dadalhin ang regalo, at pupunta sa Haichin para hanapin siya. Ang mga babae kasi, gusto ang mga sorpresa. Ako naman, ang isang makapangyarihang CEO ng Hu Corporation, para sa isang babae. Sasayangin mo ang iyong karera. Hindi ba ito angko? Hay, binata, hindi natin dapat isipin iyan. May isang matandang kasabihan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay magtatagumpay. Ang mga lalaking nagmamahal sa kanilang mga asawa ay para lang siyang magtagumpay ng lubusan. Hindi ba? Sabi ninyo, kung mapapaamo lang natin, ang bunso. Hindi ba tuunlad ang kumpanyang Hu? Tara na, CJ. Hindi ko rin alam kung maayos ba ang pakikisama ng client na ito. Paano kung mabigo tayo? Huwag kang mag-alala, matagal na tayong naghahanda. Tiyak na magtatagumpay tayo. Lucien, bakit ka nandito? Pasensya na, nilihim ko sa iyo noon. Natatakot akong mabigatan ka. Oh, kaya ikaw pala, ang kliyente natin noon. Ha, ang proyektong ito, kausapin mo na lang ang kasamahan ko. Why, Xiaoryu? Gusto talaga kitang tulungan. Tingnan mo siya. Parang gusto ka nga talagang tulungan. Pero natatakot akong magselos ang asawa ko. Hay, ano ba ang kinakatakot mo? Hindi naman kayo dalawa lang. Nandito naman ako, Hay naku, please. Unang beses ko lang to, ganito kalaking proyekto. Kung wala ka, paniguradong sasablay ako. Tulungan mo naman ako. CJ. And, Lu, habang kumakain tayo, mag-uusap na rin tayo. Okay. Oy, kumusta ka na ba sa nangyari noong nakaraan? Ayos na ako, nang aliw ako sa bahay ng matagal. Mabuti naman, nag-alala ako sa iyo. Tara, mag-cheers tayo. Sana'y maging maayos ang ating pakikipagtulungan. CJ, cheers na nga. Aray, ang sakit ng ulo ko. Xiaoryu. And Lu. At Yinger, magaling ang ginawa mo rito. Samahan mo ang pamilya mo, at umalis na kayo rito. Kung mahuli kita, na nasa Jiangqing ka pa, ang kahihinatnan, ay alam mo na. Huwag kang mag-alala. Jiang Ru, tingnan natin kung paano ka pa makapagdadahilan ngayong beses. Handa na ba ang mga bulaklak? Opo, senorito. Lahat po. Pinitas po sa mga plantasyon sa ibang bansa. At dinala rito gamit ang eroplano. Hoy, Bichen, parang may nakita ako kanina. Si Jiang Ru at ang lalaking iyon na ang apelyido ay Lu, ay magkasama na. Huwag mo na akong guluhin pa. Tutu, parang papunta sila sa direksyon ng hotel. Halika na rito. U-turn.
Musician. Xiaoru, hindi ba tayo kumakain? Paano naman tayo napunta rito? Hindi ko rin alam, Bichen, tingnan mo. Hindi kita niloko. Lalaki at babae, mag-isa lang, delikado. Nahuli na nga kayong dalawa. Bichen, kakain lang sana kami, tapos bigla na lang akong nawala ng malay. Jiang Ru, magdadahilan ka pa, nang ikaw ay nakatalikod kay Bichen, at sumama ka sa ibang lalaki sa isang hotel. Nagsisinungaling ka pa rin at nag-inarte na inosente. Deserve mo ba si Bichen? Yun! Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Totoo naman na gusto ko si Xiaoru. Kaya nga ako pumunta rito sa Haichen para makita siya. Pero ako, wala akong balak. Bichen, wag na kayong magsuntukan. Bichen, wag na kayong magsuntukan. Pag nagpatuloy pa kayo, may mamamatay. Bichen, Bichen. Bichen, para sa magkasintahang ito, hindi sulit ang magalit. Umalis na tayo. Bichen. Xiaoru. Bichen. 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 Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pumunta ka sa Haichen. Para lang palihim na makipagkita sa kanya, di ba? Hindi Dumalo ako sa isang forum. Hindi ko inaasahan na siya pala ang kliyente. Ang trabaho ay puro pagpapanggap. Ang totoong pakay ay ang lihim na pagkikita. Bichen, wala akong ginawang anumang pagtataksil sa iyo. Trabaho lang ang pinag-usapan namin. Anong klaseng trabaho ba ang kailangan? Gawin sa kama? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung bakit naroon kami. Oh, tama, may kasama ako sa trabaho. Sabay kaming kumain. Pwede ko siyang hinga ng patunay. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin maniwala. Ang numero na inyong tinawagan ay hindi makontak. Pakitiyak muna bago tumawag ulit. Bakit nangyari ito? Jiang Ru, napakasama ng pag-arte mo. Sa tingin mo, maniniwala si Bichen. Manahimik ka nga, iniisip ko pa rin kung bakit ka naroon. Sa pangyayaring ito, may kinalaman ka ba rito? Nangigigil ka na kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ikaw kaya ang unang nangaakit. Si Bichen ang nauna sa'yo, pati ang langit ay hindi na nakatiis. Kaya ako ang pinadala upang ilantad ang lahat ng ito. Bichen, sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagkita-kita sa kanya. Wala na rin si Xiaoqing ngayon. Wala akong magagawa para patunayan ang aking sarili sa iyo. May mga setting naman sa pasilyo ng hotel, di ba? Panoorin natin ang kuha. Hindi ba't makikita natin kung siya nga ba ay inosente? Sige, suriin natin ang setting. Hindi ko gagawin ang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ako aamin sa isang bagay na hindi ko ginawa. Kunin ninyo ang CCTV ng hotel. Ano pa ang kaya mong ipaliwanag? Hindi. Hindi ako iyon. Malinaw na malinaw sa CCTV ang lahat. Kayo naman talaga ang dalawa, ang pumasok sa silid na iyon. Ano pang idadahilan ninyo? Tiyak na may tao, na nakaparehas ng damit ko, at sinadyang manira sa akin. Maniwala kayo sa akin. Jiang Ru, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Ganito na nga, nagmamatigas ka pa rin. Tama na. Sa tingin ko dapat kong seryosohin ang pag-iisip ng mabuti. Sa ating dalawa, dapat pa ba nating ituloy ito? Bichen. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Kaya ba, ang naramdaman natin nitong mga nakaraang araw, ay pawang kasinungalingan? Pasensya na. Totoo pong gusto kitang tulungan. Di ko inaasahang magiging kabaligtaran ang resulta. Xiaoru, matagal na kayong kasal ni Hu Bichen. Pero kahit ang paliwanag mo, ay ayaw na niyang pakinggan. Sigurado ka bang gusto mo pang makasama ang isang tao? Gaya niya. Pakiusap, huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Kung gusto mo talaga akong tulungan. Huwag mo na akong hanapin pa. Alamin mo para sa akin. Ang kinaroroonan ni Hu Bichen at Jiang Ying-er. Dapat bilisan mo. Bichen, huwag ka nang malungkot para sa babaeng yan. Nandito pa naman ako. Nga pala, paano ka napunta rito sa Haichen? Dahil na rin sa isang tao na nagpaalis sa akin sa trabaho. Masama ang loob ko, kaya naisipan kong magliwaliw. Ganun ba? Buti na lang at naparito ako sa Haichen. Kung hindi ko malalaman ang tunay na anyo ng babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, Bichen. Lagi akong nasa tabi mo. Hu Bichen, hayop ka. Si Xiaoru ay nahihirapan na. Tapos ikaw, may kasamang ibang babae ka pa na naglalandian. Huwag na kayong magsuntukan. Hu Bichen, hindi mo pinahalagahan si Xiaoru. Magsisisi ka rin. May iba namang magpapahalaga sa kanya. Ayos ka lang ba, Bichen? Hindi ko akalain na ang babaeng si Jiang Ru ay mag-uutos kay Lucien. Susuntukin kita. Masyado ko siyang binigyan ng importansya noon. Kaya nakalimutan niya ang kanyang pagkatao. Salamat sa iyo. Dahil handa kang sumama sa akin. Bichen,
Tinanggap mo na rin ako sa wakas. Masyado nang huli. Umuwi ka na muna at magpahinga. Opo. Sir, hindi po gagawa ng ganoong bagay ang madam. Yung ganoong bagay, alam ko, tapos kanina pa. Sir, sinadya mo ba yon? Pinaghihinalaan ko ang bagay na ito. Ginawa ni Jiang Ying. Mag-imbestiga ka ng mabuti. Huwag mong gagalawin ang kalaban. Opo, pero sir, bakit hindi ninyo sasabihin sa madam? Ipaliwanag mo ng maayos. Ang taong si Jiang Ying ay may maingat na pag-iisip at mahusay sa pagpaplano. Lalo pat, nasa kumpanya pa si Hui Fan. Sa bagay na, ito ay lubusang maimbestigahan. Kailangan ko munang lumayo kay Jiang Ru. Busog na ako. Mauuna na ako pabalik sa kumpanya. Anong nangyari sa kanya? Lola, may gagawin po ako. Lalabas lang po muna ako saglit. Anong nangyari sa dalawang ito? Para silang mga wala sa sarili. Lola, alam ko kung bakit. Sila nag-away. Bakit? Dahil sa manugang, na may ibang lalaki, na lihim na nakikipagkita sa labas. Huwag mong basta-basta sabihin yan. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Nariyan ang ebidensya. Aba, Jiang Ru, umabot ka pang magtaksil sa apo ko. Bakit niyo po ako pinapunta rito? Sabi ni Bichen, ayaw kanyang makita. Wala na akong magagawa. Ako na lang ang papalit sa kanya. Kung hindi siya darating, paano kung malaman ni Bichen ang tungkol sa pagtataksil mo sa kanya? Wala kang makukuha kahit kaunting pakinabang. Kung hindi mo lang ako sinasadyang sinisiraan, hindi niya gagawin sa akin ito. Hindi ganoon ang dapat sabihin. Hindi naman kita pinipilit na pumasok sa hotel kasama si Lucien. Sadyang sinadya mo ito. Anong ginagawa mo? Nakita mo na ba ng maayos? Ito ang sinadya. Yuan. Ikaw, ano ang ginagawa ninyo? Bichen. Anong nangyari? Bichen, huwag mo nang sisihin si Jiang Ru. Alam kong may hinanakit siya sa puso. Kasalanan ko noon, ang pagsasabi sa iyo. Nung mga panahon na iyon, totoo ba ang sinabi niya? Ang sagot ko, mahalaga ba ito sa iyo? Basta't hindi naman naniniwala si Eng Liho. Bichen, dalhin mo siya para magamot ang sugat. Tapos siya. Sinadyang niya sinunog ang sarili mong balat. Natural lang na hindi ko siya agad-agad mapapatawad. At saka, makikipag-usap din ako sa kanya tungkol sa diborsyo. Sige, mamaya na lang kita pupuntahan. Ay mas Jiang, pakiusap. Ano nang ginagawa mo? Hintayin mo ako rito sandali. Kamay. Bitawan mo. Gusto mo bang magkaroon ako ng peklat, ha? Hu Bichen. Nakakatuwa ba sa'yo ang paglalaro sa damdamin ko? Hindi kita niloko. Mamaya ay magkakasama na naman tayo. Hindi natin maiiwasan ang isa't isa. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Maniwala ka sa akin. Hintayin mo lang na matapos ko ang lahat ng aking mga problema. Lahat ay aking sasabihin sa iyo. May tinatago ka bang bagay? Tinatago mo sa akin. Kung mayroong ang problema, maaari mong sabihin sa akin. Kaya nating harapin ito ng magkasama. Kung gayon, maghiwalay na tayo. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Sige, sasabihin ko sa iyo. Pinaghihinalaan ko na may kinalaman ang mga bagay na ito. Kay Jiang Ying, posible ring sangkot si Hui Fa. Dito. Kaya nga, ginagawa mo ang lahat ng ito para sa akin. Masyadong komplikado ang bagay na ito. Hindi ka angkop na makisali dito. Hindi ako kasing hina ng iniisip mo. Higit pa sa panloloko niya, ang mas kinakatakutan ko ay ang kawalan mo ng tiwala. Pasensya na. Hindi ko kailangan ang pagpapaumanhin mo. Siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Siya ang nauna na umagaw sa lalaki ko. At ginamit pa niya ang mura at mapanlinlang na paraan. Huwag kang mag-alala, ang lalaki mo ay iyo lamang. Walang makakaagaw niyan. Binata, Ginang. May malaking problema. Pinauwi na kayo agad ng matandang Ginang. May mahalagang sasabihin daw siya. Ano? Manang, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Noong una, nagkamali ako ng silid, tapos kayo ni Kuya. Ang sumampal sa akin hanggang sa halos mawalan na ako ng buhay. Tapos, hay naku, nilihim ko pa rin sa pamilya ko, na may ibang lalaki ako sa labas. Iyon nga. Sumasarap sa buhay bilang manugang na babae ng mga Hu. Tinatamasa ko ang lahat ng pribilehiyo. Ngunit ikaw, niloloko mo si Bichen. Niloko mo siya. Napakawalang hiya mo naman. Alam kong may sama kayo ng loob sa akin. Ngunit hindi ako. Ganoon, ang mga taong tinutukoy ninyo. Naku, hindi naman ninyo kami niloko. Ano nang dahilan para magtampo kami? Tumigil na kayo. Si Oru,
Ang mga litratong ito, paano mo ipapaliwanag, Lola, sa totoo lang? Dahil hindi mo magawang kalimutan ang lalaking iyon, dapat ay sinabi mo na sa amin agad. Hindi kita hahayaang maikasal sa pamilyang mo. Pasensya na po, Lola. Wala na talaga akong magagawa ngayon para ipaliwanag sa iyo. Pero sana, mapagkakatiwalaan mo ako. Hindi ko siya pinagtaksilan. Matibay ang ebidensya. Nagdadahilan ka pa rin. Umalis ka na sa bahay ng mga ho. Umalis ka na. Sige na. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, Lola. Aba, buti nga sa kanya. Kumusta na? Nagalit si Lola ngayon. Di na magtatagal. Maghihiwalay na sila. Ang dami ko nang ginawa. Tapos wala man lang pasasalamat. Wala naman ata tong sa kontrata natin, ah. Parang wala nga. Kaya nga, kaya ko namang makuha kay kuya. Ang pag-iingat ni Hubichen ay talagang matindi. Kung sakaling malaman ang kontrata natin, ano sa tingin mo? Makukuha mo pa rin ang mana ng pamilyang Hu. Kamalasan. Masakit ba? Hindi. Bakit hindi mo ako hinayaan magsalita? Sa ganoon lang, sila ay magiging kampante at tayo ay makakapagtrabaho ng mapayapa. Pero ayokong masaktan ka. Ayos lang, ikaw, ituloy pa rin natin ang orihinal na plano. Sisikapin kong makipagtulungan ng mabuti sa iyo. Kaya naman pala, silang dalawa, ay talagang nagsasabuatan pala. Mukhang sila, matagal na nilang pinaplano ito, tapos yung kasama mo sa trabaho. Malaki ang posibilidad na isa rin sila sa kanila, si Yao Kai. Kaya pala hindi ko siya makontak nitong mga nakaraang araw. Ngayon, wala na tayong saksi. Ano ang gagawin natin? Eh di maghintay na lang tayo kay Jiang Ying na siya mismo ang magpakita. Anong ibig mong sabihin? Sige, ganun na lang ang gagawin natin. Beichen, tigilan mo na ang pag-inom. Hindi ko maintindihan. Ang dami-dami ko nang naisakripisyo para sa kanya. Kaya, ayaw pa rin niya akong magustuhan. Beichen, matagal ko nang sinasabi sa iyo. Si Jiang Rou, hindi siya karapat-dapat. Beichen, nahanap ko na ang kasamahan. Ano ang sinasabi mo? Jiang Rou, sinaktan mo ng labi si Beichen. May lakas ka pa palang loob na lumitaw sa harapan niya. Pumunta ako rito para patunayan ang aking pagiging inosente. Paano? Hinarangan mo ako. Dahil ba sa takot mong mahubaran ang katotohanan? Bakit ako matatakot? Para kay Beichen lang ako. Nakikiramay. Hindi siya karapat-dapat. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Hindi mo pa alam, ano? Maghihiwalay na si Beichen sa iyo maya-maya lang. Tapos pakakasalan niya ako. Asa ka pa? Hindi ako hihiwalay sa kanya. Nakapulot lang ako ng karne sa daan. Naisip ko tuloy. Jiang Rou. Aso ka ba? Ikaw. Huwag mong istorbohin ang aming dalawa. Umalis ka na. Hi, Beichen. Ako. Hindi, Beichen. Ang lumabas. Beichen. Siya. Ano ang sinabi mo kanina? Ay. Wala po iyon. Yung. Magpapahinga lang po ako saglit sa banyo. Magpahinga ka na lang dyan. Hoy, nasaan ka ngayon? Nasa bahay po ako. Anong nangyari, Ate Ying? Dali, bilisan mo. Umalis ka na ngayon din sa bansa. Huwag mong hayaang malaman ng kahit sino ang iyong kinaroroonan. Kapag nalaman, ang ginawa mong paglalagay ng gamot kay Jiang Rou, hindi rin kita matutulungan. Jiang Rou, hindi ako maniniwala sa buong buhay mo na mapapatawad mo pa ang mansa na ito. Sa loob ng isang araw, ang taong ito ay dapat lumitaw sa harapan ko. Sinuri ko ang lahat ng tiis ng kumpanya. Sa wakas, nakuha ko na ang litrato ng mukha niya. Nahanap mo na ba siya? Pasensya na, Xiao Rou. Kung mas maaga ko lang naisip yun, sana ay, hindi na sana nangyari ito. Ang patibong ni Jiang Ying. Walang problema, matagal na niya akong tinitignan. Kahit hindi iyon nagtagumpay noon, maghahanap pa rin siya ng pagkakataon. Ano ang gagawin natin ngayon? Ganito, kukunin ko muna ang impormasyon niya. Ipaubayan na natin sa pulis. Ngayon, maraming salamat pa rin sa iyo. Xiao Rou, sa taong ito lang ay hindi sapat para maparusahan si Jiang Ying. Alam ko, ang bagay na ito ay ipagkakatiwala ko na sa ako na ang bahalang mag-ayos nito. Ayaw kong mapagsamantalahan ka ulit dahil sa akin. Ayaw ko nang mangyari ulit iyon. Tulungan mo pa akong muli. Kung hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Kailanman. Beichen, kailan mo ba talaga ako dadalhin para makita si Lola?
Samahan mo akong umarte. Pwede bang dito tayo umupo? Siyempre, pwede. Bitchen, payat na payat ka na, nagugutom ka na ba? Kumain ka ng maraming karne. Nan. Kumain ka ng karne, pakakainin kita. Rainer, hindi ba matagal mo nang gustong makasama ako? At umuwi para makita si Lola? Oo nga. Kung ganoon, bukas na lang. Tayo uwi sa pamilya Hu. Totoo ba, Bitchen? Bitchen. Hindi pa tayo naghihiwalay. Kung gayon, pakisuyong. Sumang-ayon na lang ang binibini. Para maiwasan na isipin ng iba na ang aking kasintahan ay kabit. Phew. Sige. Good luck. Tutugunan ko ang mga pangangailangan ninyong dalawang cute na bata. Pasensya na. Kanina. Ginamit kita. Alam ko kayong dalawa, matagal na tayong magkasama. Normal lang na mahirap kalimutan. Pero huwag kang mag-alala, palagi akong nasa tabi mo. Hanggang sa ako naman ang mahalin mo. Totoo ba? Ang ganda. Sige, bukas. Samahan mo akong bumalik sa pamilya Hu. Ang kaguluhang ito ay dapat nang matapos. Totoo ba iyan, Bitchen? Magandang araw po, Lola. Ako po si Jiang Ying-er, ang kasintahan po ni Bitchen. Mabuti. Bitchen, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari sa inyo. Basta't taos puso ka. At mabuti ka sa aking apo na si Bitchen. Kami sa pamilyang Hu ay hindi ka pababayaan. Salamat po, Lola. At si Jiang Ru, bilisan mo at tawagin mo siya pabalik para magdiborsyo. Ho Bitchen, busog ka na ba? Jiang Ru, ang boring naman ng ginawa mo. May lakas ka pa palang magmukmok sa aking apo. Iyon lang. Ilang buwan ka na bang nakatira sa pamilyang Hu? Pero wala pa ring senyales ng pagbubuntis. Lasiw, noong una pa lang, dapat hindi na lang ako gumastos ng ganoon karami para pakasalan ka. Naku, mali po ang sinasabi ninyo. Baka nga po ay, matagal na siyang buntis. Ganun po ba? Magalang naman po kayong magsalita. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi ko po kailanman iwanan si Bitchen. Pagkatapos nating dalaway ikasal, magsisikap tayong dalawa. Tiyak na mapapangiti po namin kayo at mapapaapo sa lalong madaling panahon. Mabuti. Ito ang tunay na mabuting, manugang na babae sa pamilyang Hu. Ikaw talagang babae. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa umaalis? Aba, gusto mo bang manatili sa pamilya Hu? Lee. Paalisin mo na siya. Yinger kailan ka ba magpaplano? Ikakasal ka na kay Bitchen. Inaasahan na ng lola mo na may maapo sa kanya. Susundin ko po ang lola. Opo. Magpapahinga na po ako ngayong gabi sa pamilya Hu. Mamaya ay magpapahanap ako ng tao para kalkulahin ang magandang araw. Lola, ito, ang dot. Oo nga. Sa pagkakataong ito, kailangang maghanda ng marami. Tiyak na pagsisisihan ni Jiang Ru ang ginawa niya. Zero. Nakuha ko na si Hu Bitchen para sa'yo. Kailan mo naman akong matutulungan na makuha ang mga ari-arian ng pamilya Hu? Swerte, bakit ka tumatawa? Ikaw ang tinatawanan ko. Ang tanga mo pero hindi mo alam. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Balak mo bang bawiin ang sinabi mo? Totoo ngang sinabi ko. Natutulungan kitang makuha ang mana mo. Pero sinabi ko ba kung kailan? Ang cute mo naman, papatayin kita. Ako ngayon ay asawa na ni MD Hu. Aatakihin mo ako ngayon? Hindi ka ba natatakot na hindi mo na mamamanahin ang kumpanya ng mga Hu? Umalis ka na. Lumayas ka na. Ikaw. Ano nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hu Yifan, ano nang balak mo? Tadhana, ngayon ko ipapakita sa iyo. Kakailanganin ninyo ang bunga ng inyong ginawa. Wag. Hu Yifan, umalis ka. Anong ginagawa ninyo? Kayo. Hayan, nakakahiya. Anak, hindi ba't pakikipagtulungan ang pinag-usapan ninyo? Paano? Kasalanan lahat ng maliit na mahal na ito. Ikaw, Jiang Ying-er, ipaliwanag mo nga.
Bitchen, hindi ganoon ang nakita mo. Ang pakiramdam ng pagiging inakusahan ng iba. Kumusta? Hindi ba't napakasakit? Jiang-ru. Hindi ba't alam mo na, umalis na ba kayo sa pamilya ko? Hindi ganun. Magiging kampante ka ba? Anong ibig mong sabihin? Bitchen, Xiaoru, kumusta ang pag-arte ni Lola ngayon? Napakagaling. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Sa totoo lang, matagal na naming nahalata na nagtutulungan kayong dalawa. Kaya nga, ngayon ay ipapasama namin si Lola para sumama sa amin sa isang palabas. Hindi namin inaasahan na mahuhulog talaga kayo sa patibong. Hindi ko naman kilala si Hui Fan. Ni hindi kami close. Siya ang biglang pumasok at sinamantala ako. Bitchen, ikaw, dapat mo akong tulungan. Ikaw na anghel. Aba, inakusahan mo pa ang anak ko. Kayo ang unang lumapit sa amin noon. Si Hui Fan nga, ang gustong mang abuso sa akin. Nakita iyon ng lahat kanina. Jiang Ying-er, wala kang awa. Huwag ninyo akong sisihin kung magiging walang awa ako. Hindi ba matagal na ninyong gustong malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari sa hotel? Alam mo ba? Ang pangyayaring ito ay pinlano namin, dalawa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Natatakot ka na ngayon? Ako, Lan. Kailangan mo ring magbayad tungkol sa nangyari noon. Binayaran ni Jiang Ying-er ang mga kasamahan mo para lagyan ng gamot ang inumin ninyo ni Lucy Shen. Kaya pala, ikaw ang walang maalala. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Bakit mo ako ginaganito? Ang dali lang naman ng sagot. Oh, nagsisinungaling ka. Ang taong mahal ni Bitchen sa puso niya. Ako lang naman. Bakit naman ako magsiselo sa kanya? Mukhang nagpapanggap ka pa rin. Alam kong nagsiselos ka sa pagmamahal ni Bitchen sa akin. Pero hindi mo rin dapat ako sinisisi ng ganito noong may nangyari sa iyo. Umiwas na ako sa kumpanya. Wala akong pagkakataon para gawin ang mga bagay na ito. Mukhang kailangan mo pang masaktan bago ka maniwala o bago ka umiyak. Bitchen, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Wala man lang siyang ibang saksi. Sino ang nagsabing wala akong saksi? At Ying-er, pakisagip mo ako. Ayoko pong makulong. Sino ka ba? Hindi kita kilala. At Ying-er, ikaw ang nag-utos sa akin na magpainom kay Jiang-ru ng gamot. Bakit mo ako tinatalikuran? Kasal, pakisuyuan, tulungan mo ako. Basta makiusap ka lang. Tiyak na patatawarin ako ni Emma Hu. Anong silbi ng pakiusap mo sa kanya? Hindi naman siya ang may bahay ng presidente. Ano? Ang aking asawa, iisa lang naman siya mula simula hanggang wakas. Si Jiang-ru. Bitchen, hiwalay na kayo ni Jiang-ru. Alam na ng buong Jiangxing rayon. At malapit na tayong mag-engage. Nagsisisi ka na ba? Mukhang hindi mo pa alam. Peking kasunduan sa diborsyo yun. Impossible. Jiang-ru, papatayin kita. Tumawag kayo ng tulong. Jiang Ying-er, Hui Fan, sangkot kayo sa maraming paglabag sa batas at krimen. Sumabay kayo sa amin. Dalhin ninyo. Huwag ninyong gagalawin ang anak ko. Dalhin ninyo. Sa wakas, natapos na rin ang lahat ng ito. Jiang-ru. Doktor, anong nangyayari? Binabati kita, Panginoong Hu. Buntis ang iyong asawa. Ano kaya ang dapat niyang ingatan? Ano ang dapat niyang kainin? At kapag natutulog siya, anong temperatura kaya? Ilalabas ko ba siya? Ipapailaw sa araw para makalanghap ng sariwang. Maglilista ako. Pagdating ng oras, sundin mo na lang ang nakasulat doon. Nixon. Doktor, napagod na po kayo. Salamat po, Ama Hu. Sasamahan ko na po kayong lumabas. 6 na linggo pa lang naman po. Ano po ba ang naririnig ninyo? Ito po kasi. Unang beses ko lang po kasing maging ama. Baguhan pa po ako, walang karanasan. Ikaw na batang ito, napaka-immature mo naman. Pangangalagaan ko kayong mabuti. Ikaw at ang anak natin. Aray. Naku po, bakit ka pa bumangon? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Dahan-dahan lang, hindi naman ganoon kalala. Tama, hindi ba't sinabi mo kanina na may mahalagang meeting kayong dadaluhan? Ang mga problema sa kumpanya, iniwan ko na kay Eli. Ang pangunahing tungkulin ko sa mga nakalipas na buwan ay ang pag-aalaga sa iyo at sa ating anak. RCIKEC. Sir, kailan ka po babalik? Nasa dito na po ang mga gamit. Ginang, lalabas na muna kami. Teka lang, ano ba tong mga to? Mga damit to na inihanda ko para sa anak natin. Hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae. Ang dami na agad ng binili mo. Siya. Tiyak na kagaya mo rin. Isang magandang babae. Tapos kung lalaki naman, ano, kaya,
Basta't pilitin mo, may susuot mo rin naman siguro yan. Hay, anak, kung malaman mo lang, kung gaano ka pangunahing pansin ang tatay mo, hindi ka ba masasaktan? Makinig ka sa akin ng mabuti. Huwag mong pahirapan ang asawa ko. Naiintindihan mo ba? Siyam, isa. Ano ito? Buksan natin at tingnan. Grebe, para sa akin pala ito. May regalo ang mga anak ko. Paano naman kaya wala ang asawa ko? Aray, sabi mo, ang galing mo ng mang-akit nitong mga nakaraang araw. May palihim ka bang pinapasukang? Review Center. Oy! Oo naman, ang ating si Boss Ho ay talagang matalino na mula pagkasilang. Hindi ako tinuruan. Sa ibang bagay, matalino naman ako. I'll lend in. Subukan mo kaya, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng doktor? Hay naku! Buti na lang at malusog na lumalaki ang sanggol. Nga. Sa wakas, 2 buwan na lang pala. Ano? Dahil sa kanya, matagal na akong nagtitimpi. Ano ba yan? Bakit mo sinasabi yan? Ang daming tao. Excuse me po, salamat. Swerte. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong kunin ang resulta ng pagsusuri ko. Dito ka na lang maghintay. Kukunin ko na lang. CJ, swerte. May isang kuya roon na ang apelyido ay Luke. Hinahanap ka niya. Sige, salamat. Jiang Ru. Jiang Ru. Gising ka na rin sa wakas. Hindi ba ikaw ay nakulong na? Salamat kay Hui Fan. Ang gago yon ang kumuha ng sisi para sa akin. Paano? Nakita mo akong nakalaya. Dismayado ka ba? Ano ang gagawin mo? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin. Ang lahat ng ito ngayon. Pinagtawanan ako ng lahat ng mga sosyalera. Dahil dito, ano ba nang gusto mong mangyari? Ang lahat ng ito, ang sitwasyon ngayon. Ikaw ang may kagagawan. Manahimik ka nga. Dapat sana'y akin ito. Ikaw, ang cute mong to. Ninakaw mo ang lahat ng sa akin. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Pakiusap. Ngayon alam mo na ang takot. Ang utang mo sa akin. Hayaan mong ang iyong anak ang magbayad para sa iyo. Jiang Ying-er. Bichen. Sa wakas ay pumayag ka ring makita ako. Kung may problema, sa akin nyo idiretso. Si Jiang Ru, inosente siya. Huwag kayong lalapit. Lalapit pa kayo, papatayin ko siya. Huwag kang mag-alala. Ano ba ang sasabihin ninyo? Mag-usap tayo ng maayos. Bitchen. Pero dati, kausap naman kita ng maayos, ah. Bakit ayaw mo lang makinig? Ang lamig talaga sa loob ng kulungan. Matagal na kitang hinihintay, pero ayaw mo talaga akong sunduin. Kasalanan ko. Ano ba ang gusto mo? Lahat ay kaya kong ipanangako sa iyo. Basta palayain mo siya. Pero paano kung hilingin kong pakasalan mo ako? Ipinapangako ko sa iyo. Palalayain mo na ba siya ngayon? CJ. Jiang Ying-er, ako ang kinamumuhian mo. Akala mo ba ako pa rin? Ang dating lubos na umiibig sa iyo. Kinasusuklaman kita. Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin ako magiging ganito ngayon. Ano ba ang gusto mo? Lahat ay papayag ako. Kung ganoon, maglaro tayo ng isang laro. Basta patayin mo ang iyong sarili. Palalayain ko si Jiang Ru. Huwag mong tanggapin ang alok niya. Niloloko ka niya. Manahimik ka. Kung gagawin ko nga iyon. Kaya mo ba talaga siyang pakawalan? Siyempre. Hindi na kayo magkakasama habang buhay. Habang buhay. Huwag mong kalimutan na may kapatid ka pa. At kung sasaktan mo si Jiang Ru, hindi ka rin mapapatawad ng mga tauhan ko. Basta patayin mo lang ang sarili mo. Palalayain ko si Jiang Ru. Bilisan mo na. Sisiguraduhin kong mapaparusahan kita. Makauwi sana kayong ligtas. Niloloko ka niya. Dalhin mo siya. Huwag mong siyang pagbigyan. Manahimik ka.
Jiang Ru, ikaw na ang cute na bata. Sir, huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Jiang Ru. Anong nangyari? Ang tiyan ko. Magkakaanak na ako. Tawagan ng ambulansya. Tinawagan ko na ang pinakamagaling na doktor sa Obgyn. Magiging ayos ka lang. Bitchen. Kung sakaling mamatay ako, huwag kang magbibiro. Pangako, aalagaan ko ng mabuti ang anak natin. Kung sakaling may mangyaring masama sa iyo, ibibigay ko ang anak natin sa iba. Naiintindihan mo ba? Para sa ating anak, magiging maayos ka rin. Kumusta na? Kumusta na si Fiaoro? Kakapasok lang sa operating room. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain sana kayo. Sana'y maging ligtas sila, ang ina at ang anak. Malubha ang pagdurugo ng nanay na nag-early delivery. Kailangan niya agad ng transfusyon ng dugo. Kulang na ang type i-blood sa ospital natin. Pumunta ka na. Kumuha ka ng dugo sa malapit na ospital. Bilisan mo. Wala akong pakialam kung ano pa. Ang halaga ng iyong gagastusin. Dapat ninyong iligtas siya. Ang tagal na niya sa loob. Bakit hindi pa siya lumalabas? Nanganak na. Nanganak na. Nurse, kumusta na ang asawa ko? Huwag kayong mag-alala. Ligtas ang ina at ang anak. Ang galing. Mrs. Pagod ka na. Pangit na ba ang itsura ko ngayon? Hindi naman. Sa puso ko. Ikaw ang pinakamaganda. Makikita na natin si Mama. Tingnan.